Siksiksi ay isang pulubi na desididong magsimula ng negosyo mula sa wala dahil sa labis na kahirapan. Mahilig siya sa fashion kaya ginawa niya ang lahat para manatili sa industriyang ito. Upang makakuha ng damit para sa kanyang client, handa siyang umupa ng isang buong kahon para sa isang seremonya na idinisenyo ng isang sikat na designer. Ngunit mala sa kanya, bago pa man niya malaman kung mabibili niya ang disenyo, nasira na niya ang harap ng sasakyan. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay ang kanyang kapalaran upang makilala ang kanyang prinsipe sa panaginip. Dahil sa isang hindi inaasahang aksidente, kinailangan ni Siksiksi na pakiusapan ang CE na papasukin siya sa party dahil nawala niya ang kanyang imbitasyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang simple ni Siksiksi o dahil ba sa katalinuhan ng CE na iyon na alam na niya ang lahat ng mga panlilinlang nito. Hindi inilantad ni Gifi si Shen ang tunay niyang pagkatao, ngunit binigyan siya ng pagkakataon na hulaan ang kanyang propesyon. Tiningnan ni Siksiksi si Shen mula ulo hanggang paa, walang anumang mura sa kanyang suot. Ang mukha na ito ay malamang na malamig na mula pa sa simula, kaya hindi na kailangan pang magpanggap. Sa pagtingin sa kanya, hinulaan niya na siya ay isang dominante na CE o kaya naman ay isang sikat na mang-aawi. Nang marinig ni si Shen ang papuri, narinig niya ang matatamis na salita at pinuri siya. Pagkatapos ay nagtanong pa siya, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng lalaking nakatayo sa itaas? Siyempre, iyon ang target ni Siksiksi kaya alam niya na si Alex iyon. Siya ang organizer ng party ngayong araw at siya rin ang kanyang target. Nagtatrabaho si Siksiksi sa online business at marahil ay sinuwerte siya dahil nakakuha siya ng malaking order mula sa isang customer. Ang wedding gown na in-order ng customer ay idinisenyo ni Alex, ngunit ang career ni Alex sa pagdidisenyo ay hindi tuloy-tuloy. Bawat taon, 12 gown lang ang kanyang inilalabas. Sa pagtingin sa 60 bilyong halaga na inilipat ng customer, namangha si Siksiksi. Nang marinig niya ang balita na magsasagawa ng isang event si Alex malapit sa kanyang bahay, nagmadali si Siksiksi na pumunta. Ang matalik na kaibigan ni Siksiksi ay napakamaalalahanin din, umupa siya ng isang marangyang kotse para sa kanyang kaibigan. Kung pupunta sa ganoong lugar sakay ng ordinaryong kotse, talagang hindi ito angkop. Sa araw na iyon, malakas ang ulan at Siksiksi ay nagmaneho ng kotse patungo sa lugar ng event, ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa malakas na ulan, kaya hindi niya makita ang daan, nabangga niya ang isang puno sa gilid ng kalsada. Nagmamadaling bumaba si Siksiksi para tingnan kung nasugatan ba ang lalaki. Si Zihan ay nakaupo sa lupa at nang makita niyang lumapit si Siksiksi ay itinaas niya ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, naalaala ni Zihan noong bata pa siya, ay isang batang babae na nagdala ng payong at lumapit sa kanya sa ganoong paraan. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang lumitaw sa puso ni Zihan, baka ito na ang taong matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos niyang makabalik sa kanyang sarili, nag-alok si Zihan na dalhin si Siksiksi sa lugar ng party. Bagaman kakikilala pa lang nila, nagmamadali siyang pumunta sa party, kaya pumayag na lang siya agad. Bago sila maghiwalay, nagpalitan si Siksiksi at Zihan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nagmamadaling pumasok si Siksiksi sa party at sa kanya napagtanto na nakalimutan niya ang imbitasyon sa kotse. Napahinto siya saglit, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Biglang, may dumaang anino na ikinamangha ni Siksiksi. Isang mataas, malinis, at elegante na lalaki ang lumapit sa kanya. Ginawa ni Siksiksi na dahilan ang kanilang pagkabangga upang makasama niya ang lalaki sa party. Nagkataon na pareho silang mailayunin na lapitan si Alex. Pagkatapos nilang mag-usap, sa tulong ni si Shen, nagtagumpay si Siksiksi na lapitan si Alex. Hindi malaman ang dahilan, habang nag-uusap sila, lumapit ang isang guard at tinanong ang imbitasyon ni Siksiksi. Hindi kaagad na ilabas ni Siksiksi ang kanyang imbitasyon, kaya dinala siya ng guard sa ibang silid para kausapin. Nakita ng guard na tahimik lang si Siksiksi kaya sinabi niya na bigyan siya ng 5 minuto para patunayan ang kanyang pagkatao. Kung sa loob ng 5 minuto ay walang sinuman ang maghahatid kay Siksiksi, tatawag siya ng pulis para arestuhin siya. Mabuti na lang, sa gitna ng pagkalito ni Siksiksi, biglang sumulpot si Shen para iligtas siya. Gusto niya na magpanggap siyang girlfriend niya para batiin si Alex. Galit na galit si Siksiksi, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya pumayag na lang siyang makipagtulungan kay si Shen. Bago sila magkita, isinuot ni si Shen sa kanya ang isang makinang na gintong kwintas. Nang makita ni Alex ang dalawa, namangha siya sa presensya ng kwintas. Iyon ang huling kwintas na dinisenyo ng kanyang asawa bago siya pumanaw. Sinunod ni Alex ang huling habili ng kanyang asawa at ipinadala niya ito sa subasta pagkatapos niyang pumanaw. Naniniwala si Alex na ang kanilang pagkikita dito at ang kwintas ay ang magiging dahilan upang maging mas malapit ang kanilang tatlong relasyon. Inimbitahan niya si Siksiksi na dumalo sa paparating na paglulunsad ng kanyang bagong produkto. Inanyayahan din niya itong maging modelo ng kwintas na iyon bilang pag-alala sa kanyang minamahal na asawa. Nang sasang-ayon na sana si Siksiksi sa alok, biglang pinigilan siya ni si Shen. Sinabi niya na hindi maganda ang kalusugan ng kanyang kasintahan, kaya mahihirapan itong dumalo sa party. Gusto lang ni si Shen na makuha ang atensyon ni Alex at ayaw na niyang magpatuloy pa ang sitwasyon. Pagkatapos sabihin iyon, dinala niya si Siksiksi sa isang sulok, kinuha ang mamahaling kwintas at iniwan siya sa tabi ng pool. Ang pagiging walang pakialam ni si Shen ay nagpasiklab sa fighting spirit ni Siksiksi. Agad siyang tumakbo para hanapin ang guard at iniulat na nawawala ang kanyang kwintas.
Ang gulo na ito ay nagpilit kay si Shen na lumabas at magpaliwanag sa lahat. Pagkatapos nito, dumating din si Alex at nagpahayag siksiksi ng intensyon na bilhin ang damit mula sa pinakabagong koleksyon nito. Siyempre, hindi tumanggi si Alex at masayang pumayag agad. Masaya siksiksi at nagplano ng tumalikod para tawagan ang kanyang matalik na kaibigan upang ibalita ang magandang balita. Hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, nabali ang takong ng kanyang sapatos na nagpahulog sa kanya patungo sa pool. Si Shen, na nakatayo malapit, ay hinila ang kamay ni Siksi, ngunit sa halip ay nagpakain sila sa mga tao doon ng sobrang tamis na romansa. Pagkatapos lang ng isang araw, ang balitang ito ay naging trending sa social media at umani si Siksi ng kritisismo. Sinabi ng mga tao na isang pulubi siya na naghahangad sa anak ng isang bilyonaryong korporasyon. Hindi maintindihan ng kasintahan ni Siksi ang nangyayari, ngunit tinawagan niya ito para sisihin at makipaghiwalay. Nang marinig niya iyon, pumunta siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan para hanapin siya at nakita nilang sinusubuan niya ang ibang babae. Hindi makapaniwala si Siksi na totoo ito, pumunta siya para hanapin ang kanyang kasintahan, ngunit nakita niya na mayroon itong kasintahan. Kaya pala, matagal na siyang may ibang kasintahan, ngunit tinatago niya ito kay Siksi. Ang walang hiya na kasintahan na ito ay nagbigay ng dahilan at sinabi na si Siksi ang walang hiya. Hindi ba't inilalathala sa mga pahayagan na mayroon siyang karelasyong mayamang tao? Ayaw na ni Siksi na makipagtalo sa lalaking ito, kaya sinabi niyang, sige na, pula na ang ilaw, huminto na tayo. Nang gabing iyon, niyaya niya ang kanyang kaibigan na magpunta sa isang bar. Nangako na hindi sila uwi hanggang hindi sila lasing. Hindi alam ni si Shen kung bakit siya naroon, narinig niya ang buong pag-uusap ng dalawa. Kaya nang gabing iyon, niyaya niya ang kanyang matalik na kaibigan sa bar. Umaasa na makikita niya si Siksi. Ngunit nang dumating siya doon, wala siyang nakita at pagkatapos ng ilang sandali ay nakita niya siyang nakaupo sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, lasing na si Siksi at inakala niyang si Shen ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang kalasingan, sinabi niya na si Shen ay isang walang pusong lalaki. Ang karangalan ng kanyang pag-ibig ay nasira na ng lalaking iyon. Tumayo si Siksi at sumigaw para malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon, pagkatapos ay bumagsak siya. Wala nang magawa si Shen sa babaeng ito, kaya tinawag niya ang manager para tulungan siya. Kinaumagahan, nang magising siya at makita ang kanyang ina, nalaman niya na ginamit pala ng kanyang ama ang pera para sa upa ngayong buwan para sa pamumuhunan. Bukod pa rito, para sa kaarawan ng kanyang lola, nag-book pa siya ng isang 5-star restaurant na napakaganda. Alam ni Siksi na nasa alanganin ang kanyang ina, kaya sinabi niyang huwag mag-alala dahil maghahanap siya ng paraan para kumita at bayaran ang upa. Kaya pumunta siya agad kay Alex para bumili ng wedding gown at kumita ng pera. Sa puntong ito, sinabi ni Alex na ang kanyang wedding gown brand ay papasok sa merkado ng Doon PTD. Inakala ni Alex na kung magkasintahan sila, tiyak na bibigyan siya ni Doon PTDs ng wedding gown. Malungkot na bumalik si Siksi dahil sa kanyang hindi masabi na problema. Nag-alok siya na lapitan si Doon PTDs para humingi ng tulong. Pagkatapos niyang magsalita, agad itong tumanggi. Diretsahan niyang sinabi na bago pumasok ang brand sa shopping center, hindi mabibili ang wedding gown ni Alex sa merkado. Maliban na lang kung magpakasal siya, maaari niyang isaalang-alang na bigyan ng isa ang kanyang asawa at tiyak na hindi ito Siksi. Ang mayabang at dominante niyang kilos ay nagpapawala sa kontrol ni Siksi. Sinabi niya na dahil sa kanyang mga dahilan, nagkaroon siya ng mga chismis at ngayon ay hindi niya makumpleto ang order para kumita. Sa galit, umalis siya ngunit natapilok sa sarili niyang sintas at natumba. Nakita ito ni Doon Tidit at inalalay siya. Nahulog silang dalawa sa sofa at nagtinginan. Inakala nilang isang pagkakataon lang iyon, ngunit sa press conference para sa pagpasok sa shopping center, sinabi ni Doon Tidis na si Siksi ang kanyang magiging asawa. Ang mga paparazzi ay walang tigil na kumukuha ng litrato sa kanya na nagpapilit sa kanyang tanggapin ang atensyon at pagbati. Walang pera sa bahay at walang makain, ngunit gusto pa rin ng lola na mamuhay ng marangya at kumain sa mga mamahaling restaurant. Bago kumain, napansin ng manager na nawawala ang silver fork at kutsilyo. Agad na bumaling si Siksi sa kanyang pamilya at sinabi na suriin kung mayroon silang kinuha, ngunit agad siyang sinigawan ng lola niya dahil sa pag-aakalang sinabi niya na nagnanakaw ang kanyang pamilya. Nang makita ito ng ina ni Siksi, sinabihan niya ang kanyang anak na umalis, ngunit hindi ito tinanggap ni Siksi at sinabi sa manager na tawagan ang pulis. Nang marinig iyon, nagbago ang reaksyon ng kanyang pamilya at naramdaman nila na hindi kailangan na palakihin ang isyu dahil ilang kutsilyo at tinidor lang naman iyon. Sumang-ayon din ang kanyang ama at sinabi kay Siksi na magbayad na lang para matapos na ang gulo. Ang ama na hindi pinapansin ang kahit anong bagay mula pagkabata ay nagpa siya na seryosohin ang bagay na ito. Matapang na tinawagan ni Siksi ang manager para i-report sa pulis. Sa sandaling iyon, lumapit si Mozihan. Nang marinig niya ang kwento mula sa manager, nag-alok siya na ilagay na lang sa bill niya ang nawawalang kagamitan. Pinagpasalamatan ni Siksi ang kanyang kabaitan, ngunit sinabi niya na hindi ito tungkol sa pera. Agad niyang naintindihan ang intensyon ni Siksi at ginamit ang batas para sabihin na ang pagkuha ng kung ano-anong bagay ay maaaring magresulta sa pagkakakulong. Nang marinig ito ng mga kamag-anak, takot na takot sila at agad na ibinalik ang mga kutsilyo at tinidor. Sinisipa nila ang pamangkin na nagtago ng gamit sa kanyang bulsa. Hindi inaasahan, sinabi ni Mozihan na balutin ang mga kutsilyo at tinidor at gawin itong regalo para sa kanila. Ayaw tanggapin ni Siksi ang mga bagay na iyon, kaya hinila siya nito sa isang tabi at nagpaliwanag. Pinayuhan niya siya na huwag pahirapan ang kanyang mga kamag-anak, kung hindi, magiging mahirap
mahirap din para sa kanya sa hinaharap. Habang nag-uusap sila, dumating si Doon Tidit at hinila siya palayo. Pagkatapos, sinisi niya siya ng may galit dahil sa paghahanap niya ng wedding gown na nagpaisip kay Alex na sila ay magiging mag-asawa. Sa gitna ng kanyang inis, nadagdagan pa ang kanyang malas nang tumawag ang kanyang kasamahan at sinabing ang taong nag-order ng wedding gown ay walang iba kundi si Doon Tidit. Habang nagtatalo sila, sinabi din ng manager kay Doon Tidit na si Mo Si Han ay nagpaplano ring kunin ang Enjoy the Moment brand. Ito ay isang mahalagang brand ni Alex na gustong-gusto ni Doon Tidit na maging bahagi ng kanyang kumpanya. Sa malalim na pag-iisip, naisip ni Doon Tidit ang isang paraan niya iain si na magpanggap na magiging asawa niya at bibigyan siya ng pera para sa wedding gown order. Si na talagang nangangailangan ng pera para bayaran ang upa para sa kanyang ina ay malungkot na pumayag. Para mabilis na makuha ang otorisasyon ng Enjoy brand, sinabihan ni Doon Tidit si na kumuha ng litrato para sa wedding gown brand. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga litrato sa advertising upang mapahanga si Alex. Ang wedding gown ay nagpatingkad sa ganda ni Siksi at nang tingnan ni Tidit ang kanyang imahe, marahil ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang lumitaw si Alex, saka lang niya nabawi ang kanyang sarili. Magkatabi silang nanood habang kinukunan ang litrato at tila pinupuri ni Alex si Siksi. Agad niyang inihayag na ibibigay niya ang Enjoy kay Doon Tidit para pamahalaan. Hindi na hinintay ni Siksi na umalis si Alex at sinabi niya na maghiwalay na sila. Nang matagumpay na makuha ang ahensya, hindi na nag-alinlangan si Doon Tidit at inalok siyang kumain para magdiwang. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Siksi na gusto niyang maglakad pababa sa bundok ng mag-isa at hindi kailangan ng kanyang tulong. Mahaba ang daan at hindi siya nag-aalala sa paglalakad, ngunit nahihirapan siyang maglakad sa kanyang mataas na takong. Sa sandaling iyon, dumating si Doon Tidit, sakay ng kanyang mapagmataas na Gi-63 at binuksan ang pinto. Inanyayahan siyang sumakay. Pinayuhan niya siya na huwag nang magpakita ng pagmamalaki. Sa kanyang kotse ay maingat siyang naglagay ng puting sapatos. Sa pagtingin sa kanyang pag-aalaga, nagkaroon ng kaunting paghangasik sa malamig na lalaking ito. Ngunit hindi nagtagal, pagdating sa kainan, binigyan siya nito ng isang seke na nagkakahalaga ng 100. Sinasabing iyon ay bayad para sa serbisyo ngayong araw. Agad itong tinanggihan ni Siksi na nagpaisip sa lalaki na siya ay isang ambisyosang tao na kayang gawin ang lahat para sa pera ng walang pakundangan. Galit na galit si Siksi, sumigaw siya at pagkatapos ay kinuha ang baso ng tubig at ibinuhos ito sa mukha niya bago umalis. Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano ni si Shen dahil takot siyang mahulog sa kanya si Siksi kaya sinabi niya ang mga masasakit na salita na iyon. Ngunit ang buhay ay hindi laging madali dahil nagdagdag si Alex na kondisyon na magiging epektibo lang ang kontrata kapag nagpakasal sila sa loob ng 3 buwan. Wala nang ibang pagpipilian, agad na hinanap ni si Shen si Siksi at sinabi sa kanya na magpakasal sa kanya at sa oras na iyon, makakatanggap siya ng karagdagang 60 bilyon para maipagmalaki ang yakap kay Messi. Narinig ito ni Siksi at naisip niyang nababaliw na siya, hindi man lang siya lumingon at agad na umalis. Agad na gumawa si Shen ng isang masamang plano, nagpanggap siyang assistant ni Alex. Tinawagan niya si Siksi at sinabing kapag naipadala na ang damit, hindi na ito maaaring ibalik at sinabihan siya na bayaran ang natitirang halaga sa loob ng 3 araw. Sa panahong ito ng krisis, malalaman mo kung sino ang tunay na kaibigan at kaaway. Tinawagan ni Siksi ang lahat ng kanyang kaibigan, ngunit wala siyang napautang. Wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Mo Si Han para humingi ng tulong. Ngunit nabigo siya dahil si Zihan ay nasa bundok at nag-aaral. Kaya si Siksi ay walang ibang pagpipilian kundi pumunta para makipagkita kay si Shen upang pirmahan ang kontrata at siya na ang bahala sa wedding gown. Pagkatapos ng 3 buwan, automatikong mag-expire ang kasal. At syempre, babayaran niya ang kabuang halaga. Pag-uwi niya, nalaman ng pamilya ng lolo niya na magpapakasal na ang kanilang apo at nagreklamo sila na paano mangyayari na wala man lang siyang 5 regalong pangkasal. Hindi dapat siyang magpakasal. Pagkatapos nilang magsalita, dumating ang assistant ni si Shen na may dalang mga regalo para sa kasal. Ang walang katapusang mamahaling regalo ay nagpabago sa mukha ng ama at lola na nagpalit ng 180 degrees at bumiti ng malawak. Tanging ang ina lang ang tunay na nag-aalala na baka hindi maging masaya ang kanyang anak na babae sa kanyang pag-aasawa. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Doon Tidit na si Ran Xiwei ay nagtanong ng galit na galit kung bakit siya nagpakasal sa isang babae na hindi kasing ganda niya. Sa puso ni Xiwei, siya lang ang karapat-dapat na makasama ang isang mahusay na lalaki na tulad niya. Ngunit hindi ito pinansin ni si Shen at agad na isinara ang pinto upang paalisin ang bisita. Malapit na ang araw ng kasal, lumapit ang lola ni si Shen para magtanong kung gusto niya ba talagang pakasalan si Siksi. Nang marinig ang huling salita mula kay si Shen, agad na umiti ang lola niya ng maluwag. Salamat, apo, sa pagpapakasal sa aming si Shen. Kung inaapi ka niya, sabihin mo lang sa akin, susuportahan kita. Sa mga magagandang salitang iyon, huminahon ang naguguluhang puso ni Siksi. Kasabay nito, dumating si Ran Xiwei at binati sila ng may kabaitan. Nakipagkamay siya sa kanya bilang pagbati at pagkatapos ay lumapit at bumulong sa kanyang tainga, babawin ko ang buhay ko. Narinig ito ni Siksi at naramdaman niya ang matinding pagkadismaya dahil sa kontrata, walang nakasaad na kailangan niyang makipaglaban para sa lalaki dahil sa isang karibal. Kailan ka pa nagmahal sa akin? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung hindi mo ako mahal, huwag mong sabihin na may karibal ako. Ang mapait na Siksi ay pumunta upang kausapin ang kanyang kaibigan. Kahit na isang kontratang kasal lang ito, hindi nilaktawan ni Doon Tidit ang anumang ritual. Nagpalitan sila ng singsing ng kasal nang may pagpapanggap na pagkakasundo. Nagpalakpakan din
rin ang mga bisita, ngunit ang ina ni Sixi ay nag-aalala para sa kanyang anak sa pagkakita ng eksenang ito. Samantala, ang mga mata ni Ran Siwei ay puno ng inggit. Sa hapunan, mabilis na ibinigay ng ina ni Sixi kay si Shen ang isang maliit na piraso ng papel. Pinakiusapan niya siyang alagaan ng mabuti ang kanyang anak na babae. Mayroon din itong kasamang bank card at mensahe na nagsasabing, dahil sa aking kahinaan, laging nagdurusa si Sixi sa maraming sama ng loob at ngayon ay maaari na siyang tumakas sa pamilya na kanyang pinanganakan. Ang kanyang ina ay masaya para sa kanya. Sana ay maging malaya siya sa iyo at maging matatag ka sa kanya. Sana ang buhay ni Sixi ay hindi maging katulad ng sa akin. Sana ay manatili siyang matatag sa kanyang mga pangarap tulad ng dati at gawin ang gusto niya. Ang banal na pagmamahal na ito ng isang ina ay lubos na nakaantig sa kanya. Marahil ang peking kasal na ito ay hindi kasing hirap ng inaakala niya. Sa gabi, lasing na lasing si Sixi sa kwarto ni si Shen. Bigla niyang niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak ng malakas. Sinisisi niya si Shen na hindi dapat sila nagpakasal. Dapat ay nakarating siya sa banal na altar kasama ang lalaking mahal niya at hindi lang isang kontratang kasal. Ang makita si Yi na nalulungkot ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Pero gusto rin niyang umiyak ng malaya. Para sa kanya, kailangan niyang itago ang lahat sa kanyang puso. Marahil isa siyang taong walang emosyon. Matapos siyang magsalita, bumaba siya at nakita niya si Yi na nahimatay. Kinaladkad siya ni Yi mula sa kama at ginawa pa siyang unan. Pero ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Nang dumating ang umaga, nagising si Yi at ang unang tiningnan niya ay ang kanyang damit. Nagpatawa kay Don Yi tidik ang kilos na ito. Kagabi, binabalutan niya ang kanyang katawan. Hindi siya makatulog nang hindi may kayakap at ayaw pa niya akong bitawan. Bakit ka natatakot sa akin? Wala akong magagawa kundi maging unan para yakapin mo habang natutulog. Sino ang gumawa niyan? Masyado kang nag-iisip. Matapos maglinis, magpalit ng cute na damit, dinala ni Don Tidit si Iki para bisitahin ang bahay na titirhan nila sa loob ng 3 buwan. Para hindi maghinala si Lola Don, kailangan nilang matulog sa iisang kwarto. Sa kabilang dako, naiinis si Tidit dahil ilang araw lang siyang hindi nakipag-ugnayan pero nahuli na siya. Nang gabing iyon, nakita niya ang litrato ni Don Tidis na nakasabit sa kwarto at hindi niya maiwasang tawagin siyang narcissist. Lumabas din si Don Tidis na may tuwalya at nang makita niyang natatakpan ang mga mata ni naalala niya at nahihiyang bumalik sa loob. Nang gabi, dahil natulog siya sa hindi pamilyar na lugar, patuloy siyang gumalaw. Nang makarinig siya ng ingay sa labas, lumabas siya at natuklasan niyang nag-ehersisyo si Don Tidit sa loob. May malubha siyang insomnia. Kahit napagod siya sa pag-ehersisyo, 2 tandang bawas 3 oras lang ang tulog niya at kung hindi siya pagod, gising siya hanggang umaga. Nang marinig ni na hindi siya makatulog, gusto niyang suluhin ang kama pero lumapit si Don Tidit at sinabing, ang pagtulog o hindi ay sa akin at ang kama ay sa akin. Pagkatapos, binuhat niya si at inilagay sa sofa. Naglabas si Don Tidis ng libro para magbasa at ginaya siya ni Matapos magbasa ng ilang pangusap ng malakas, nakatulog na si Don Tidit. Nagising siya kinabukasan at ito ang unang pagkakataon na nakatulog siya ng mahimbing. Malapit na ang oras ng trabaho, kaya hindi na siya nagtanong pa at inutusan si na ipagpatuloy ang ginawa niya kagabi bago siya nagmamadaling pumunta sa opisina. Lalong nagustuhan ni Lola Don ang kanyang manugang at binigyan niya si ng bag na espesyal niyang idinisenyo. Dahil sa halaga ng regalo, hindi ito tinanggap ni at ibinalik niya ito kay Don Tidit. Ngunit malamig na sinabi niya na dahil binigay na ito ni Lola Don, dapat niya itong itago. Kinabukasan, pumunta si sa laundry shop at nakilala niya ang may-ari ng bahay na naniningil ng upa. Sinabi nito na kung hindi niya mababayaran ang upa sa loob ng 3 araw, isasara na niya ang shop. Doon lang nalaman ni na naubos na ng kanyang ama at lola ang dowry na ipinadala ni Don Hindi siya nagalit sa kanyang ina dahil sa pagiging masyadong mabait at mahina, ngunit naisip niya ang isang paraan para malutas ito. Habang kumakain kasama si Lola Don, sinabi niya na nagluto siya ng sabaw para kay Don Tidit. Kaya kinuha ni ang responsibilidad na dalhin ang sabaw kay Don Tidit upang magkaroon ng dahilan na humingi ng tulong sa kanya. Dahil sa paghihintay kay Don Tidit, nakatulog siya sa opisina. Hindi mapigilan ni Don Tidis na tahimik na pagmasdan ang kanyang magandang mukha habang natutulog. Nang makita niyang lumundo ang ulo ni iniabot niya ang kanyang kamay upang pigilan ito. Nagising si na nalilito at para itago ang kanyang pag-aalala, nagkunwari si Don Tidis na kukuha ng tubig. Sinundan siya ni dahil gusto niyang bayaran ang upa ng kanyang ina, kaya gusto niyang makipag-usap sa kanya para makakuha ng advance sa kanyang sweldo. Nang marinig ni Don Tidis, alam niyang may kailangan siyang pera, kaya tinanggihan niya ang kanyang hiling. Sa desperasyon, lumapit si at niyakap siya. Kailangan ko lang ng kaunting advance at hindi naman ako humihingi ng higit pa. Tuwang-tuwa si Don Tidis at sinabing gusto niya ang pagiging proactive ni na nagpula sa mukha nito. Nalaman din niya na ang sabaw na dinala niya mula sa kanyang lola ay isang dahilan lamang. Dahil sa sinabing ito, hindi na inalala ni ang kabayaran at umalis siya agad. Ang manugang ng isang bilyonaryong pamilya ay walang pera, kaya napilitan siyang ibenta ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanya ng para bayaran ang utang ng kanyang ina at maiwasan na paalisin, kailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian.
Pero ang halaga ng mga bagay na nakuha niya ay hindi sapat para makabayad sa utang. Hindi sinasadyang nakita ng landlady ang bag ni Iggy. Ayaw niyang ibenta ito dahil regalo ito ni Lola Don sa kanya. Pero sinabi ng landlady ang halagang sapat na para bayaran ang utang ng kanyang ina. Kaya kahit masakit sa kalooban niya, isinangla niya ang bag at hiniling sa landlady na huwag itong ibenta. Pagkatapos ng 3 buwan, willing siyang magbayad ng doble para makuha ito. Hindi sinasadyang nakita ni Him TCTV ang lahat ng ito sa labas. Pagbalik niya sa Don Mansion, agad siyang tinanong ni Lola Don kung hindi niya nagustuhan ang bag dahil hindi niya ito suot nang makipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan. Nagkunwari si Iggy na natatakot siyang masira ang bag kaya iningatan niya ito sa kanyang kwarto. Sa kanyang paghinga ng maluwag, sinabi ni Lola Don na sa susunod na linggo ang kanyang kaarawan at umaasa siyang isuot ni Iggy ang bag na binigay niya. Walang pag-asa, alam ni Iggy na kailangan niyang manahin ang bag na kamukha ng ibinigay ni Lola Don ng buong gabi. Maya-maya, dumating ang kaarawan ni Lola Don. Gusto ni Him TCTV na ipahiya si Iggy, kaya ipinakilala niya ito sa lahat ng mga mayayamang dalaga. Nais ni Him TCTV na ilagay si Iggy sa mahirap na sitwasyon dahil sa kanyang mababang pinagmulan. Ngunit kalmado at tiwala sa sarili si Iggy at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lahat ng hindi nahihiya sa kanyang pinagmulan. Pero hindi sumuko si Him TCTV at sinabi niya kay Lola Don na ibinenta ni Iggy ang bag at nakita raw niya ito sa isang mall. Pero ang bag ay dinisenyo mismo ni Lola Don at isa lang ang ganoong bag sa buong mundo. Nagduda siya at sinabihan si Iggy na kunin ang bag para ikumpara. Nakita ni Don Iggy ang kilos ni Iggy at sinundan niya ito para kunin ang bag dahil alam niyang hindi niya maitatago kay Don Iggy. Sinabi ni Iggy ang tungkol sa pagbebenta ng bag ng gabing iyon. Nagsisi siya at gustong bilhin ulit ito pero naibenta na ito ng landlady. Naisip niyang hindi niya dapat sinira ang kabutihan ni Lola Don kaya naisip niyang maging tapat sa kanya at sabihin ang lahat. Tila hindi lang siya materialistic kundi isa rin siyang walang hiya. Ngayon ang kaarawan ni Lola Don at balak mo ba siyang bigyan ng hindi malilimutang masamang alaala. Pagkatapos, sinabi niya na sumunod siya sa labas at huwag magsalita. Dinala ni Don Iggy ang bag at ibinigay kay Lola Don. Bago pa siya magsalita, hinanap ni Him TCTV ang isang inspektor para suriin kung peke ang bag. Mabilis na sinabi ni Don Iggy na pareho itong tunay. Ang taga-disenyo ay gumawa muna ng prototype bago ang aktwal na produkto. Dahil maganda ang tunog, hindi na nagtanong pa ang lahat. Hindi sumuko si Him TCTV at itinanim niya ang matinding galit kay Iggy. Pagkatapos, pumunta si Iggy kay Don Iggy para sabihin ang dahilan kung bakit niya ibinenta ang bag. Ang resulta, hindi siya nakinig sa paliwanag at inakala ni Don Iggy na pinalalaki lang ni Iggy ang lahat para sa pera. Naluha si Iggy at sinabi na hindi naintindihan ni Don Iggy ang nararamdaman niya dahil hindi pa siya kailanman nagdusa para sa pera. Dahil sa sinabi ni Don Iggy, nalungkot si Iggy at umiyak sa kanyang kwarto. Malamig sa labas, ngunit mainit sa loob. Ipinadala ni Don Iggy ang kanyang bodyguard para imbestigahan ang sitwasyon at doon niya nalaman ang lahat. Paumanhin, ang dowry na ipinadala ko ay kinuha ng iyong ama at lola. Kahit ang upa ng laundry shop ng iyong ina ay hindi na niya mabayaran, kaya isinangla ni Iggy ang bag para hindi na siya gumawa pa ng gulo. Inutusan ni Don Iggy ang kanyang assistant na ayusin ang mga bagay. Kinabukasan, sinabi ng kanyang ina kay Don Iggy na may isang bilyonaryo na bumili ng buong kalye at hindi na siya sisingilin ng upa sa loob ng kalahating taon. Naisip ni Iggy na may isang taong nagpoprotekta sa kanyang landas, isang Diyos na nagbabantay sa kanyang mga ginagawa. Akala niya, nasa kanya na ang swerte, pero tumawag ang kanyang matalik na kaibigan at sinabing inimbitahan siya ni Iggy na kumain at hindi sinasadyang nasabi niya ang tungkol kay Iggy. Naisip ni Iggy na si Iggy ang tumulong sa kanya kaya inimbitahan niya itong uminom para pasalamatan. Nagulat si Iggy at sinabing hindi siya iyon. Sinubukan din niyang bilhin ang buong kalye kahapon pero may nauna na sa kanya. Pakiramdam ni Iggy, mayroon siyang kausap at naisip niya na baka si Don Iggy ang nasa likod ng pagtulong sa kanya. Pag-uwi nila sa bahay sa gabi, pinarinig niya sa kanya na may nangyari ba sa iyo kamakailan. Nang marinig ni Iggy ito, alam niyang tama ang kanyang pakiramdam kaya nagmamadali siyang umalis at hinawakan siya ni Don Iggy at hinila siya paupo sa mesa. Hiniling niya kay Iggy na sabihin ang kanyang mga ginawa sa nakaraang 2 araw. Nagkatitigan sila na nagdulot ng hiya kay Iggy. Dagdag pa ni Don Iggy, wala bang nangyari sa iyo kamakailan o isang mahirap ipaliwanag na bagay? Sinabi ni Iggy na wala at nang tumalikod siya at nakita ang nakakatawang mukha ni Don Iggy, sinabi niya, "Salamat, Sir Don." Nang marinig niya ang mga salitang inaasahan niya, hiniling niya kay Iggy na subuan siya ng sabaw bilang kapalit. Ang layo ay masyadong malapit at nahihiya sila. Ganon din ako. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsara at sinabi na may mahalaga pa siyang gagawin at nagkunwari siyang pinapaalis si Iggy para matulog na. Pagkatapos niyang maligo at lumabas, nakita niya si Iggy na nakasandal sa sofa at nakatulog habang bukas ang libro. Tiningnan niya ang kaibig-ibig na mukha ni Iggy at nagtaka siya kung siya ba ay isang taong gahaman sa pera, mabait o inosente. At biglang lumipad ang libro sa kanyang mukha na nagpabura sa kanyang mga iniisip. Nakita niyang nababagot na si Don Iggy kaya nag-alok si Iggy na magbasa siya sa kanya sa loob ng 2 buwan para makabawi. Habang nagiging mas malapit sila, kinabukasan, tumawag ang ex-boyfriend niya para makipagkita dahil mayroon siyang mahalagang sasabihin. Hindi pa siya nakakatanggi, ngunit binabanan niya ang tawag. Galit na pumunta si Iggy sa restaurant.
Hindi niya alam na si Don Tidit ay nakaupo rin malapit doon. Napakunot ang noo ni Don Tidit at hindi nila alam na si Him Tisig ang nasa likod ng lahat. Gusto niyang magalit si Don Tidis kay EA dahil dito at gagamitin niya ang pagkakataong ito para maging AS doon. Sa sandaling lalabas na sana si Don Tidit, nag-ingay na si EA at sinabihan ang ex-boyfriend na wala siyang hiya. Sinabi niya na masyado kang pumayat kamakailan at umayat ako dahil kay Don Titis dahil sa tabi ko ang isang napakagandang tao. Masyadong mahirap para sa akin na tumayo sa tabi ng ganoong tao. Ang kanyang mga tampok ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Siya ay talagang isang buhay na rebulto. Narinig ito ng lalaki at tumawa na parang baliw. Ang biglaang kilos na ito ay hindi inaasahan ni Him Tisigvay. Sa pagtingin sa masayang mukha ni Don Tidis, pumayag siya at naghanap ng dahilan para umalis. Tuwang-tuwa si Don Tidit at kinuha niya ang kanyang telepono upang mag-selfie. Nagkwento si EE sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa walang hiya na lalaki. Pero may sarili siyang plano at dinala niya ang isang voice recorder. Mukhang maganda ako, pero hindi ako madaling kalabanin. Tulad ng inaasahan, nag-text ang walang hiyang lalaki at nagbanta na humiling ng isa pang pagkikita. Para maiwasan na magkaroon ng gulo si Don Tidit, sinabihan niya ang kanyang matalik na kaibigan na maghintay ng isang metro ang layo at kunin siya agad kung may mangyaring masama. Nang magkita sila, humingi agad ang lalaki ng pera para manahimik at sinabi niyang wawasakin niya ang lahat ng litrato na nakuha niya noong araw na iyon. Sa sandaling ito, tumawag si QDV kay Don Tidit na nagsasabing bilisan niyang iligtas si E dahil baka may nangyaring masama sa kanya at nasira ang kanyang kotse. Napagtanto ng walang hiyang lalaki ang pagiging hindi interesado ni EE at nalaman niyang mayroon itong voice recorder. Sa gitna ng maulan na araw, tumakbo si EE sa takot at nadapa. Dinampot ng walang hiyang lalaki ang isang malaking bato at akmang hahampasin si EE. Ngunit hinawakan ni Don Tidit ang kanyang kamay at sinuntok siya, niyakap si EE at hinimas ang kanyang ulo. Sa kanyang $1 bilyon na halaga, kailangan niyang magpakumbaba at kumain ng street food para kay EE. Dahil sa dami ng nainom, nahilo si EE at naaalala niya ang mga eksena ng halikan sa demonyo sa kanyang harapan. Tinanong niya kung totoo ba iyon at kinumpirma ni Don Tidis na totoo iyon. Kinabukasan, pinagmamasdan ni Don Tidis si EE na natutulog at naalala niya ang kanyang paglalarawan sa kanilang pangarap na kasal noong lasing siya. Sa umaga, gigisingin niya ako sa pamamagitan ng isang malalim na halik. Plano niyang gawing totoo ang kanyang pangarap pero nagising siya at tinakpan ang kanyang bibig dahil hindi pa siya nagtutoothbrush at mabaho ang kanyang hininga. Pagkatapos, binuhat niya siya papunta sa mesa at gustong subuan siya ng matamis na tinapay tulad ng sinabi niya noong lasing siya. Napagtanto niya na gumawa siya ng gulo noong lasing siya, naramdaman niyang nahihiya siya at umalis. Sa kanyang pag-iisip, tumawag ang kanyang kaibigan at nagbalita na ang mga litrato niya at ng kanyang ex-boyfriend ay naipost na sa internet. Nag-alala siya na makaapekto ito sa Don Corporation, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na humanap ng isang reporter para sa isang press conference. Hawak ang voice recorder, sinabi niya na ang lahat ng ito ay isang balak ng kanyang ex-boyfriend. Hindi siya binitawan ng reporter at patuloy siyang nagtatanong ng mga agresibong tanong na humihingi ng paliwanag kung bakit pagkatapos ng isang buwan ng paghihiwalay, ikinasal na siya sa isang may-ari ng kumpanya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sihi na naglakad ng mayabang at matapang na nagsabi na sa sandang makita niya si EE, minahal na niya ito at kailangan niyang habulin siya ng husto para mapakasalan siya. Sa pag-uwi, binuksan niya ang voice recorder para marinig niya ang matatamis na salita na sinabi niya noong lasing siya. Nahihiya siyang kunin ito at hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga labi na nagdulot ng katahimikan sa paligid. Sabi ko na, delikado ito at sa isang pagkakamali, bibigyan mo ang mga manonood ng dog food. Pag-uwi, ipinadala ni Don Tidit ang kanyang selfie sa restaurant sa kanyang assistant. Iniutos niya sa kanya na isulat ang mag-asawa, pinagsama ang lakas para sirain ang plano ng masamang ex-boyfriend. Para linisin ang masamang reputasyon ni EE at ipakita ang kanyang imahe bilang husband of the year. Kinabukasan, dumalo si EE sa book signing ng kanyang paboritong comics artist at napalad siyang mayakap ng kanyang idolo. Pag-uwi, tuwang-tuwa siya habang tinitingnan ang litrato niya kasama ang kanyang idolo. Nakita ni Don Tidis ito mula sa malayo at nagselos. Kinuha ang litrato at sinabihan si EE na ang kanyang idolo ay dapat lang na ang kanyang asawa. Hindi na napigilan ni EE ang kanyang galit at nagpadala siya ng masamang mensahe sa kanyang senior. Hindi niya inaasahan na ang kanyang idolo na 5 buwang mas bata sa kanya ay si Aethid. Ang bidang babae sa comics noon ay ikaw. Masakit na ang ulo ni EE dahil sa plano niyang bumuo ng sarili niyang tatak. Inalok ni Tidis na humingi siya ng tulong kay Don Tidit. Kaya, dinala niya si Lola doon sa kumpanya at nagkunwaring pagod siya sa paglalakbay at dumaan sila. Sa research department, napansin agad ni QE ang maling trend ng quarterly analysis. Dahan-dahan niyang sinabi ang kanyang mga pananaw. Nang makita ang kanyang tiwala sa sarili at profesional na itsura, napagtanto ni Don Tidis na hindi niya lubos na maintindihan ang babae sa kanyang harapan. Siya ay tulad ng isang kayamanan na gusto ng bawat pirata na hanapin. Pagkatapos niyang maligo sa bahay, nasabit ang tuwalya niya sa bag ni EE. Naging katawa-tawa sila at hinila ang isa't-isa sa dressing room. Kagabi, nagbalat kayo si EE at humiling sa kanyang senior na si Aethid na isulat ang isang draft ng kanyang plano. Nagkataon, narinig ni Don Tidit mula sa gwardya ng kanyang bahay na ang kanilang kapitbahay ay may apelidong Lizzie. Agad niyang naalala si Aethid na laging nagpapahiwatig ng kanyang pag-ibig kay E.
Pagdating niya sa gate, nakita niya si Ii na palihim na nakatingin sa kanya kahit na nakasuot ito ng helmet at tinakpan ang kanyang mukha. Madali pa rin siyang nakilala ni Don Kitty. Pag-uwi, sinadya niyang sabihin kay Lola Don na may isang baliw na babae sa kanilang bakuran kamakailan, kaya naisip ni Ii na baka nakilala na siya ni Don Kitty. Naisip niyang magsumbong sa kanyang kaibigan na natatakot siyang magalit si Don Kitty at kanselahin ang kontrata dahil hindi niya ito mababayaran sa buong buhay niya. Kaya, iminungkahi ni Teodithe na sa buong mundo, kakaunting lalaki lang ang makakaiwas sa kagandahan ng isang babae. Kaya sinabihan niya siyang umuwi at maging malambing para mapalambot ang puso ni Don Kitty. Naisip ni Don Kitty na hanapin si Aethides dahil sa kanyang pagsiselos. Ipinadala niya ang kanyang assistant upang agawin ang mga kliyente ni Aethides. Nagulat ang assistant dahil ang isang taong laging nakatuon sa negosyo ay handang mawalan para lang mapuntirya si Aethides. Pagkatapos, kumalma siya at naisip na hindi niya dapat hayaan ang kanyang personal na damdamin na magdulot ng masamang desisyon. Walang pag-asa, walang pagkabigo, walang pag-ibig, kaya walang heartbreak. Para kay Don Aethides, si Eue ay isang bisita lamang sa kanyang buhay sa loob ng 3 buwan. Para gampanan ang responsibilidad ng pagiging tagapagmana ng korporasyon, simula pagkabata, hindi hinayaan ng kanyang ina na magkaroon si Don Aethides ng damdamin sa anuman. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay nagdudulot ng pagkawala ng sarili at ang isang pinuno ay dapat manatiling kalmado. Pero kung ganoon ang buhay, ano ang halaga nito? Ang paglitaw ni Ii ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa kanyang sarili at ang tanging magagawa niya ay isara ang kanyang puso. Kinagabihan, si Ii ay nakasuot ng sexy na damit, hindi lang siya kumikindat kundi minamasahe rin niya ang balikat ni Don Kitty. Dahil sa hindi normal na kilos, nalito siya. Pagkatapos, sinabi niya na dapat maging malinaw ang pag-iisip ni Ii at huwag mag-isip ng mga walang kabuluhan. Kung mayroon siyang iba pang iniisip, dapat agad siyang tumigil. Naramdaman ni Ii na nakagawa siya ng isang malaking katangahan at hindi niya mapigilang sumbatan ang kanyang sarili na napakasama ng kanyang ideya. Para putulin ang kanyang mga pangarap, inimbitahan ni Don Aethides si Nimtis Levi sa kanilang bahay para kumain. Ipinagmalaki ni Nimtis Levi na nagtapat siya ng pag-ibig kay Don Aethides. Ngunit si Eue ay umuwal lang na ikinagulat nilang dalawa dahil sa kahihiyan, umalis si Nimtis Levi. Nagkunwari si Don Aethides na nagalit dahil hindi nagsiselo si Ii at nakalimutan niya ang kanyang orihinal na intensyon sa paghahanap kay Nimtis Levi. Kinagabihan, nang makita niyang pagod si Ii at nakatulog sa mesa, maingat niyang inilagay ang kanyang jacket sa ibabaw nito. Hindi niya sinasadyang makita ang plano ni Aethides, kaya naisip niya na dapat lumabas na si Forgentino. Kinabukasan, pagkatapos niyang maligo, sinadya niyang ihulog ang tablet ni Ii sa banyo at pagkatapos ay inilabas ang planong pinaghandaan niya buong gabi. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Ii na sinasabing mas maganda ang kanyang plano. Nang makipagtalo si Don Aethides, biglang tumunog ang telepono ni Ii. "Hello, kaibigan. May problema, nalaman ni Aethides ang tungkol sa iyong peking kasal." Gayunpaman, kagabi, inanyayahan ni Zixin si Xiaoya na uminom ng alak. Sa kalasingan, hindi niya sinasadyang nasabi ang tungkol sa peking kasal nilang dalawa. Agad na nag-aalala si Xixi kung nalaman na ni Don Zichen na peke ang kanilang kasal. Nang tanungin niya si Zixin tungkol sa kasunduan nilang dalawa, nagpanggap si Zixin na hindi niya alam at hindi niya matandaan. Sa sandaling ito, dumating si Don Zichen. Ipinaliwanag ni Xixi na magkasama sila ni Mo Zixin sa pagpunta sa comic exhibition dahil pareho sila ng interes. Nang marinig ni Zichen ang hindi makatotohanang dahilan, alam niyang nagsisinungaling si Xixi. Hayagan niyang ipinahayag na asawa niya si Xixi. Ang malakas na presensyang ito ay nagpahirap sa kalooban ni Zixin. "Kahit may 1 bilyong pera ka, meron din ako." Ramdam ang tensyon, pinigilan ni Xixi ang dalawa at sumunod na umuwi kasama si Zichen. Pag-uwi, naaalala pa rin ni Zixin ang mga sinabi ni Xiaoya at may kaunting pag-asa pa rin. Kung kontrata lang ang lahat, darating din ang araw na matatapos ito at maghihintay siya hanggang sa araw na iyon. Habang lalo pang nakakasama ni Don Zichen si Xixi, lalo niyang hindi makontrol ang kanyang puso. Habang pinag-uusapan nila ni Ran Xiwei ang tungkol sa trabaho, hindi sinasadya na pag-usapan din nila si Xixi at Zixin. Nagsiselos si Zichen at lumapit para putulin ang kanilang pag-uusap. Nagulat si Xixi at gustong magpaliwanag. Hindi inaasahan, sinabi ni Mo Zixin ng diretsyo na alam niya ang tungkol sa kanilang kontrata ng kasal. Bilang kaibigan ni Xixi, gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Galit na hinila ni Zichen si Xixi palayo. Pagbalik sa kumpanya, naisip niya ang isang magandang pagkakataon nang magpadala si Alex ng imbitasyon para sa kanilang mag-asawa na pumunta sa isang manor sa Milan sa loob ng ilang araw. Sa ganitong pagkakataon, may lalayo niya si Xixi kay Mo Zixin. Plano niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pag-usapan ang pagkuha ng brand, kaya kinagabihan bago sila pumunta sa Milan, kailangan niyang matuto ng Italian. At gayon din ang mga pangunahing social etiquette. Nang makita ang punong-puno na schedule, hindi napigilan ni Xixi na sabihin na inaabuso niya ang kanyang paggawa dahil sa kontrata, 8 oras lang ang nakasaad sa isang araw. Ngunit ngayon, kailangan niya pang mag-overtime. Ngunit dahil pumunta siya upang makipagkita kay Xixi nang walang pahintulot, nilabag niya ang kontrata. Sinabi niya nang may pang-aasar na ang probisyon na 8 oras ay wala ng bisa at kung hindi siya susunod sa kanya, kailangan niyang magtrabaho
upang mabayaran ang kabayaran sa kontrata. Naramdaman ni Xixi na ginagamit niya ang trabaho para sa personal na kapakinabangan, ngunit dahil isa siyang mahirap, kailangan niyang sumunod. Ganyan ang buhay, ang may kapangyarihan ay ang taong may maraming pera. Araw-araw, pinag-aaralan ni Xixi ang mga karaniwang parirala sa Italian. Dahil sa maling pagbigkas niya, kailangan ni Zichen na gumamit ng paraan na kapagmahal, parusa. Agad na dumating ang lola upang protektahan ang kanyang manugang. Walang nagawa si Zichen at sinabihan niya si Xichen na tanungin ang lola sa Italian kung kumain na siya ng tanghalian. Hindi inaasahan, buong oras na nagsalita si Xixi, ngunit walang tama. Naintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang apo kaya't dahan-dahan siyang umalis para hayaang harapin ng kanyang apo ang mahirap na sitwasyon na ito. Upang hindi magkaroon ng anumang kamalian sa harap ni Alex, dinala ni Don Zichen si Xixi sa kumpanya upang magsanay ng social etiquette at ang kanilang guro sa etiquette ay si Ran Xiwei. Sadyang hinila niya si Zichen para maging modelo upang ipakita kay Xixi na siya ang karapat-dapat para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang assistant na magsanay kasama si Xixi. Dahil hindi nakatuon si Xixi, nadulas ang kanyang paa. Nang makita siyang madulas, nagmamadaling lumapit si Zichen upang alamin kung okay lang siya. Nang makita ni Xiwei ang sitwasyong ito, nakaramdam siya ng matinding galit. Ito ang unang beses na nakita niya ang kanyang kababata na nag-aalala ng ganoon sa isang tao. Pagkatapos nito, sinabi niya na may gusto siyang pag-usapan ng pribado kay Zichen. Nakita ni Xixi ang magandang pagkakataon upang umalis at sinabi na kaya na niyang umuwi ng mag-isa. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang sapatos na may mataas na takong at umalis habang paika-ika. Napansin ni Xiwei na nagbago na ng husto si Zichen at tila nagkakaroon na ng damdamin. Sinubukan niyang magtanong kung Xixi ba ang dahilan. Walang pag-aalinlangang umamin si Zichen at sinabi pang napakaswerte niyang makilala si Xixi. Pagkatapos ay nagpadala siya ng text message para magtanong tungkol sa masakit na paa ni Xixi. Ang pagkakita sa banayad na hitsura ni Zichen na hindi para sa kanya ay nagdulot ng matinding inggit kay Xiwei. Samantala, hindi na makayanan ni Xixi ang pang-aabuso ni Don Zichen. Gumuhit siya ng baboy at tinanong ang lola kung paano ito basahin. Hindi inaasahan, nahulaan ng lola ang kanyang intensyon at itinuro sa kanya ang Italian na salitang I love you mula sa salitang baboy. Pag-uwi ni Zichen kinagabihan para tingnan ang kanyang takdang aralin, nagmamadali siyang sabihin ang salitang itinuro sa kanya ng lola. Ano ang sinabi niya? I love you very much. Masayang humiti si Zichen at sinabing napaka-cute niyang umamin ng pagmamahal. Natulala at nataranta si Xixi at nang tiningnan niya sa internet, nalaman niya na niloloko lang pala siya ng lola. Nang tinext niya ang lola, sinabi nitong matanda na siya at mahina na ang memorya at humingi ng tawad at sinabing matulog na, good night, manugang. Dinala ni Zichen si Xixi para matuto ng ballroom dancing. Ngunit dahil ito ang unang beses niya, naging clumsy siya at muntik ng mahulo. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Zichen sa ilalim ng nagniningning na ilaw. Naramdaman ni Xixi ang kaunting damdamin, ngunit agad niyang naisip na isa lang itong kontratang pag-ibig. Pagkatapos, nag-text din si Zixin sa kanya at inanyayahan siyang magkasama na panoorin ang paglubog ng araw. Kaya, tuwing nakikita niya ang mukha ni Zixin na laging nakangiti, nararamdaman niya na para itong isang maliit na araw. Palagi siyang nagbibigay ng mainit na pakiramdam. Sa sandaling ito, naalaala niya ang sinabi ni Xixi noong high school pa sila na hindi siya ngumiti noon. Dahil sa sinabing iyon ni Xixi kaya siya laging nakangiti. Pagtingin sa babaeng gusto niya sa loob ng 10 taon, umaasa si Zixin na siya ang magiging liwanag na magpapakinang sa kanya tulad ng isang magandang paglubog ng araw. Pag-uwi niya sa gabi, sinabi ni Zichen sa kanya na inanyayahan siya ni Xiwei na dumalo sa pagbubukas ng kanyang opisina. Ang unang reaksyon ni Xixi ay gusto siyang pukpukin ni Zichen sa kanyang kahoy na ulo. Alam ko na, sabi niya, nagbukas siya ng opisina para sa fashion. Kaya ang mga inimbitahan ay pawang mga sikat na media at designer sa larangan na ito. Kung pupunta tayo ngayon, hindi lang ito magpapalawak ng mga koneksyon, kundi magkakaroon din ng dalawang pakinabang sa isang pagkakataon. Sa wakas, nag-isip din ang baboy na utak niya. Agad na niyakap ni Xixi si Don Zichen at naghanda na tahiin sa kanya ang isang eleganteng suit. Dumating na ang araw ng party. Sa simula ng kanyang talumpati, nagpasalamat si Xiwei kay Zichen sa pagtulong sa kanya. Nais niyang bigyang diin ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan, nang umakyat siya, sinabi niya na ang suot niyang suit ay tinahi mismo ni Xixi. Sa pagkakataong ito, iprinomote niya ang personal na brand ng damit ni Xixi. Sa kanyang puso, matinding inggit ang nararamdaman ni Xiwei at sinabing si Xixi ay isang maliit na designer na walang pangalan. Inanyayahan niya siyang magsalita. Sadyang gusto niya siyang ipahiya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya upang magsalita, ngunit walang pag-aalinlangan na masayang ibinahagi ni Xixi ang dahilan kung bakit siya pumasok sa fashion. Lalo pang nagalit si Xiwei. Kinabukasan, dinala ni Zichen si Xixi sa Milan upang hindi magduda si Alex, kaya nag-ayos siya ng isang silid para sa kanilang dalawa upang magkasama silang matulog. Nagkataon na may fashion show sa hapon, kaya tuwang-tuwa si Xixi at nag-iwan ng sulat kay Zichen na nasa banyo bago masayang pumunta sa venue ng show. Nang matapos maligo si Zichen, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant. Sinabi nito na niyaya sila ni Alex na kumain sa hapon. Tinawagan niya si Xixi ng paulit-ulit, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Pagkatapos, nakita niya ang papel na iniwan nito sa sahig. Nagmamadaling naghanap si Xixi ng daan palabas, ngunit dahil nakarinig siya ng ingay ng mabangis na hayop, tumakbo siya ng walang direksyon. Sa kabutihang palad, sa gitna ng kanyang takot, dumating si Don Zichen. Nag-aalala siya at sinabing haharapin siya sa kanilang pag-uwi. Habang naglalakad pabalik, nanatili pa ring malamig ang ekspresyon ni Zichen. Patuloy na humingi ng tawad si Xixi at napansin na may nawawalang piraso ng balat sa kamay ni Zichen.
Nagmamadali siyang kumuha ng cute na band-aid at idinikit ito sa kamay niya. Ang maliit at matamis na kilos na ito ay nagparamdam kay Zichen na kaibig-ibig din siya. Pagkatapos, nagkita sila ni Alex. Hindi sinasadya, nakita niya ang disenyo na ipinasa sa kanya ng kanyang assistant. Masaya niya silang ipinasyal sa kanyang opisina. Nang gabi, tinulungan ng assistant si Zichen na gamutin ang kanyang sugat. Patuloy siyang pinag-uusapan ng masama si Sixi. Ngunit alam ng assistant na kung ano ang sinasabi niya ay kabaliktaran ng kanyang nararamdaman. Sa gabi, patuloy na nagpadala ng text si Zichen kay Sixi. Nagplano siyang baliwalain ito. Ngunit napakakulit niya, kaya kailangan niyang tingnan kung ano ang problema. Nang marinig ang katok sa pinto, agad na bumangon si Zichen at mabilis na inalis ang benda. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sixi na bendaahan siya at nagpahiwatig na baka makapaglaan siya ng oras kinabukasan upang manood ng fashion show kasama niya. Agad na tumanggi si Sixi, sinabing mas mabuti pa kung hindi siya gagawa ng gulo. Nang magtatangka na sanang magprotesta si Zichen, biglang nawala ng malay si Sixi sa tabi niya. Nang makita si Sixi na natutulog at patuloy na nagsasalita, bahagyang naakit siya. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi maitago ang kanyang damdamin. Gusto kita, sabi niya. Pagkagising niya ng maaga, nakita niya ang taong nasa kontrata na nakahiga sa tabi niya at agad siyang nagulat. Nagreklamo si Sixi kay Zichen, ngunit ito ang kwarto ko, sagot niya. Itinaas ni Zichen ang kanyang kamay upang sumuko, ngunit nang makita ang kanyang nataranta na hitsura, lalo siyang gusto niyang asarin. Dinikit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Sixi na parang pusa na nilalaro ang isang daga. Nang makita si Sixi na kinakabahan, hinayaan na siya ng binata. Sa tulong ni Alex, kumuha sila ng litrato sa Wishing Lake. Pagbalik sa kwarto para magpahinga kasama si Alex, kinakabahan na sinabi ng assistant na nawawala ang isa sa mga disenyo. Naalala ni Sixi ang forma ng damit dahil hindi sinasadya, nakita niya ito. Kaya, iminungkahi niya na susubukan niyang iguhit ito. Sa loob lamang ng 1 minuto at 30 segundo, natapos ni Sixi ang hamon at nagdagdag pa ng ilang detalye na nagustuhan ni Alex. Humanga siya sa mag-asawa, ngunit habang lalo silang nagiging malapit, lalo namang nag-aalala si Sixi dahil ang kanilang kasal ay isa lamang na lopsided pineapple. Kaya't ipinahiwatig niya kay Alex na may itinatago siya sa kanya, ngunit hindi inaasahan. Sinabi ni Alex na minsan sa pagitan ng mga tao, walang ganap na katapatan. Minsan, ang isang mabuting pagsisinungaling ay maaaring magdulot ng magandang wakas. Nang makita si Sixi na nag-aalala, ipinaliwanag ni Zichen na sa negosyo, minsan ay gumagamit siya ng di-tradisyonal na paraan upang makamit ang kanyang layunin. Ngunit hindi niya kailanman gagawin ang isang bagay na makakaapekto sa interes ng iba. Kung nag-aalala siya, maghanap ng tamang oras upang sabihin kay Alex ang lahat. Iminungkahi niya ang isa pang mas kaakit-akit na paraan, isasakripisyo niya ang sarili upang gawing totoo ang peking kasal. Nagustuhan niya ang paraan ng pagpapalakas ng presyon ni Zichen. Nang makita ang masayang mukha ni Sixi habang nagpapalabas ng manika, lumapit din si Zichen at sinubukan ito. Parehong nagtiyaga ang dalawa ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay. Nang makita ang katabi nilang mag-asawa, matapos halikan ng babae ang kanyang kasintahan, agad nilang nakuha ang manika. Kaya binigyan ni Don Zichen si Sixi ng pagkakataon na ilapit ang kanyang mukha sa kanya upang subukan ang kanilang swerte. Sa huli, nakuha nila ang dalawang maliliit na oso. Binalaan siya ni Zichen na kapag nawala ito, babawasan niya ang sweldo niya sa loob ng 1 buwan. Isang araw bago sila bumalik, sinabi ni Zichen na ipinagpaliban ang paboritong fashion show ni Sixi. Nagkataon na magagawa nilang manood ngayong araw, kaya agad na nagliwanag ang mukha ni Sixi. Nang umalis sila, tiniyak pa niyang hindi siya maliligaw. Hindi niya alam na binayaran ni Zichen ang fashion show para sa kanya. Ang kilos na ito ay ikinagulat ng assistant. Hindi niya alam kung ilang beses nang ginagawa ni Zichen ang mga bagay na walang hinihintay na kapalit para kay Sixi. Sigurado akong ito ay pagmamahal. Hindi, mahal ko na siya. Alam ni Zichen na gusto ni Sixi ang katapatan. Plano niyang kapag nakauwi na sila, maghahanap siya ng pagkakataon na tapusin ang kontrata upang malaya siyang tanggapin ang pag-ibig niya. Ang biyahe sa Milan ay nagustuhan ni Alex, kaya sumang-ayon siya na ibigay ang Enjoy the Moment brand kay Zichen. Nagbigay siya ng kondisyon na dapat si Sixi ang mamahala sa brand. Masayang sumang-ayon si Zichen. Nang gabi pagkatapos ng show, kumuha si Sixi ng isang cake upang ipagdiwang ang kaarawan niya. Habang pinapanood siyang kumakanta ng Happy Birthday, taimtim na ninais ni Zichen na sana say manatili siya sa kanyang tabi. Sa sandaling hindi nagbabantay, hahalikan siya ni Zichen at gusto niya ang paraan ng pagiging proactive ng Sixi at ang pagtatanong nito ng matamis ba. Pagkatapos, hindi sinasadyang nakita ni Sixi ang kontrata na ipinadala ni Alex na humihiling sa kanya na maging brand manager. Ngunit kung susundin niya ang mga termino ng Enjoy the Moment, hindi na niya maipagpapatuloy ang kanyang sariling brand. Naramdaman din ng kanyang matalik na kaibigan na baka pinipilit siya ni Zichen para sa sarili niyang kapakinabangan. Ngunit ang Sixi, sa kabilang banda, ay naghahanap na ng solusyon para sa taong mahal niya. Binago niya ang mga kondisyon ng kooperasyon kay Alex. Kung hindi siya papayag, tatalikuran niya ang Enjoy dahil kumpara sa pera at katanyagan, mayroon na siyang gusto at iyon ay pag-ibig. Naghanda si Zichen ng isang romantikong hapunan na may kandila at pinayuhan si Sixi na pwede siyang mag-umpisa ng kanyang tindahan ng dahan-dahan dahil ang lokasyon ng kanyang tindahan at workshop ay may maraming problema. Nang marinig ito ni Sixi, naisip niya na handa siyang isakripisyo ang kanyang pangarap para sa isang matagumpay na kooperasyon kay Alex. Dahil itinago niya ito sa kanya, nalungkot siya. Samantala, naramdaman ni Zichen na kaya niyang asikasuhin ito para kay Sixi at kailangan lang niya ng kaunting oras. Ang
malabo na sagot ni Zichen ay nagpalala lamang sa hindi pagkakaunawaan ni Sixi. Kinabukasan, nang tingnan niya ang tindahan, sinabi ng ahente na ang kumpanya ay binili na ni Don Zichen. Malapit na ang araw ng pagbubukas, kaya kinabahan at nainis si Sixi. Nang malaman ni Mo Sixin ang balita, agad siyang nagmamadaling maghanap ng angkop na lugar para sa tindahan. Pagkatapos tumakbo sa tanghali, sa wakas ay nakahanap siya ng pinakamagandang lokasyon. Upang hindi mag-alala si Sixi, sinabi niya na may espasyo na nirerentahan ang kanyang kaibigan. Nakakabighani na ang Sixi ay gumagastos nang hindi niya gustong malaman ng iba. Sa kasamaang palad, nalaman din ni Ran Xiwei ang balita na pinili ni Alex Sixi bilang manager ng Enjoy at malapit na rin ang araw ng pagbubukas ni Sixi. Sadyang inilabas niya ang impormasyong ito na may headline na isang hindi kilalang designer ang tumanggi kay Alex. Agad itong naging trending sa top 1. Naisip ni Zichen na para protektahan ang kanyang brand, ipinasa niya ang balita sa mga reporter. Nag-away ang dalawa. Patuloy si Zichen na sinisisi si Sixi, sinasabing para sa sarili niyang kapakinabangan, pinasama niya ang pangalan ng isang malaking brand. Gusto ni Sixi na protektahan ang kanyang pangarap, ngunit iginiit niyang hindi siya ang gumawa nito. Ngunit, naging mas mapaghamon si Zichen at sinabing malaya na siya ngayon. Nang malaman ni Alex ang impormasyon, nagalit siya at kinansela ang kanilang pagpupulong. Para makuha ang kanyang tiwala, nagplano si Zichen na samahan si Sixi upang lutasin ang hindi pagkakaunawaan. Si Sixi, sa kabilang banda, ay nagtatanong sa kanyang matalik na kaibigan dahil alam din niya ang tungkol sa bagay na ito. Naalala ni Xiaoya na habang nag-uusap sila ni Sixi, kumakain sila sa East-West Avenue at baka naging masyadong maingay sila at narinig ng iba. Nakonsensya si Sixi at gustong humingi ng tawad kay Zichen. Hindi sinasadya, pumunta siya sa kanyang silid at narinig ang masamang bagay. Gagamitin niya ang paraan ng pagbibigay ng isang malaking regalo at pagkatapos ay sadyang ibabagsak ito upang bayaran siya at sumunod sa kanya. Napakagandang paraan. Dati, baka ginawa ito ni Zichen nang walang kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang kanyang taimtim na puso upang paibigin siya. Sinabi ng assistant na posibleng si Ran Xiwei ang nagpakalat ng balita. Sa sandaling ito, hindi pa niya alam na hindi sinasadyang na misinterpret siya ni Sixi. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa restoran. Dinala ni Zichen ang mahalagang regalo na matagal na niyang inihanda para sa kanya. Hindi inaasahan, nang hindi pa niya binubuksan kung ano ang nasa loob. Pinuna na agad ni Sixi si Zichen bilang isang walang pusong negosyante. Gustong magpaliwanag ni Zichen, ngunit kapag galit ang isang babae, ang pinakamahusay na payo ko sa inyo ay pakinggan siyang matapos. Pansamantalang isasara ni Sixi ang kanyang kumpanya at tatanggapin ang alok ni Alex habang ang kontrata ay may bisa pa. At kapag natapos na ang kontrata, maghihiwalay na sila. Nakita na ng assistant ni Zichen ang hotel kung saan nanatili si Alex. Pumunta agad siya upang hanapin si Alex. Dahil sa pagiging mapilit ni Zichen, nagsimula siyang makipag-usap. Dinala ni Zichen si Alex sa harap ng tindahan ni Sixi at sinabi na ito ang pangarap ni Sixi mula noong bata pa siya. Siya mismo ay determinadong suportahan ang desisyon ni Sixi. Inilabas niya ang bagong kontrata, ngunit tumanggi pa rin si Alex. Pag-uwi, nakita niya ang kahon ng alahas sa mesa. Hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad at binuksan ito. Natuklasan niya ang mamahaling barya na nalaglag niya sa Wishing Lake. Sa tabi nito, may maliit na papel na nagsasabi na ginugo ni Zichen ang buong gabi ng kanyang kaarawan upang hanapin ito para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit malamig at ubo siya noong araw na iyon. Nang malaman niyang nagkamali siya sa pagbibintang kay Zichen, mag-isa niyang nakipagkita kay Alex at taos-pusong humingi ng tawad tungkol sa balita online. Sinabi niya kay Alex na nagsumikap si Zichen para sa kooperasyon na ito. Kung gusto pa niyang makipag-ugnayan, isasara niya ang kanyang tindahan at magtatrabaho ng husto para sa Enjoy. Naantig si Alex sa pagkakita sa mag-asawang tahimik na sumusuporta sa isa't iisa. Nagpasya siyang igalang ang pangarap ni Sixi at tinanggap ang bagong plano ni Don Zichen. Kinabukasan, nang sabihin ng assistant sa kanya na nakumbinsi ni Sixi si Alex, tumalon si Zichen sa tuwa na parang isang bata. Pumunta siya sa hardin upang magpasalamat sa kanya. Nagpinta si Sixi at ayaw niyang abalahin siya ni Zichen, kaya sinabi niya sa kanya na tumayo ng tahimik at panoorin siya mula sa malayo. Sa ganoong kalayuan, alam niyang maganda siya, kaya naramdaman din niya na hindi siya lugi sa pagpapakasal sa isang magandang babae. Naghanap si Sixi ng mga modelo at kumuha ng mga larawan para sa kanyang personal na brand. Hindi inaasahan, nakita siya ni Xiwei at agad na nagpadala ng mga tao upang makuha ang lahat ng mga modelo. Ang lugar at photographer ay nirentahan na, kaya kung hindi siya makakakuha ng mga larawan, malaking gastos ang mawawala kay Sixi. Dumating si Mo Zixin para bumisita. Dahil sa kakulangan ng mga tao, tinanong niya ang Sixi na maging modelo. Ang kanyang cool na hitsura at ang kanyang aura ay nagparamdam kay Sixi at sa kanyang matalik na kaibigan na sayang ang kanyang pagiging si. Sa parehong oras, dumating si Zichen na may dalang fast food para bumisita. Nang makita si Mo Zixin, agad siyang nagsiselos. Nagkaroon si Zichen ng childish na hiling na makipagkumpetensya kay Mo Zixin. Sa larawan, mayroon siyang walang kabuluhang tingin at walang ngiti na ngiti habang gusto ni Sixi na magpose siya ng cute at kaibig-ibig. Ang eksena ay talagang kakaiba at binigyan siya ni Sixi ng isang lata ng inumin para mag-pose. Hindi inaasahan, binuksan ni Zichen ang lata na naging dahilan upang tumalsik ang inumin sa kanyang sarili. Agad na lumapit si Sixi at nag-alala tungkol sa damit na dinisenyo niya. Sinabi naman ni Zichen na maganda pa rin ang mukha at buhok niya, ngunit walang nag-aalala para sa kanya. Dahil sa dumi, humingi si Sixi ng bayad pinsala mula kay Zichen.
Mayroong isang makapal na pulang sobre sa kanyang kamay at tinanong niya si Sixi at Zihan kung sino ang mas mahusay na gumanap. Gumamit ng pera upang suhulan pagkatapos gusto ni Sixi na sabihin. Nang makatarungan, pareho silang matangkad at gwapo, ngunit si Shen ay binawasan ng isang puntos dahil wala siyang karisma. Dahil ang sinasabi namin ay mahalaga pa rin ang karisma. Hindi inaasahang ang dalawang taong kompetisyon ay kaagad na pumangalawa, napakawalang silbi. Hinila niya kaagad si Sixi sa kanyang mga bisig. Ikaw ba ang asawa ko o hayaan akong turuan ka kung paano maging isang ginang na yun? Tinulak kaagad ni Sixi ang lalaki at tumakbo palayo. Kinabukasan, sadyang nakinig si Sixi sa kanyang lola para malaman ang mga gusto ni Shen. Habang nagpupulong siya sa kanyang mga empleyado, dinala niya ang pagkaing pinakakinamumuhian niya sa opisina. Sadyang pinakain niya ang lalaki ng mga pagkaing hindi niya gusto sa harap ng mga empleyado. Habang tinititigan ng mga tagahanga ang nagliliyab na tingin sa kanilang mga mata, kinailangan ding bumiti ni Shen at kumain. Nakita ni Sixi na sapat na ang kanyang biro at nagpaalam, mabilis na umalis. Pagkatapos niyang umalis, natuklasan ni Shen na mayroong isa pang dessert sa ilalim. Bagaman kinasusuklaman pa rin niya ang ulam na ito, sinubukan pa rin ni Shen ang isang kagat at nakita na ito ay disenteng lasa. Pag-uwi, hiniling niya na araw-araw, dapat magdala si Sixi ng pagkain sa kanyang kumpanya para sa kanya. Kinabukasan, hinila ni Sixi si Shen pababa sa cafeteria ng kumpanya upang ipakita ang kanilang pagmamahal. Sadyang nagpakipot, masakit ang kamay ni Sixi, pakanin mo ang iyong asawa. Sa totoo lang, hindi mo kailangang publikong ideklara ang iyong teritoryo, tayo ay pagmamay-ari na ng isa't isa. Nakita ng mga empleyado sa malapit na bukod sa pagiging malamig ng chairman sa labas, siya rin ay talagang mainit sa loob. Hindi nila alam na ang mag-asawang ito ay nakikipaglaban sa isa't isa. Ang isang nasugatan ay ngayon ay nananakit ng iba, si Sixi ay patuloy na pinapakain at hindi na makakain pa kaya sumuko na siya. Nang makita ito ni Shen, ginamit niya ang kanyang bibig upang tulungan siyang kagatin ang natitira. Kaagad na tumakbo palayo si Sixi bago pa lumala ang lahat. Nagplano si Shen kasama ang kanyang katulong na mag-organisa ng isang mask festival na sinasamantala ang pagkakataon na ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Sixi. Hindi inaasahang nang malaman ito ni Ranran, humingi siya ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan. Nilinlang niya ang lalaki sa pagsasabing may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Shen at hiniling sa kanya na lutasin ito. Ayaw ni Shanke na magkaroon ng hadlang sa pagitan nila, kaya hiniling niya sa kanyang assistant na maghanda ng mga damit na magkaiba ang kulay para kay Ranran at Sixi. Sa oras na iyon, sinabi niya sa isang tao na pansamantalang ilipat ang lahat upang si Ranran ay magkaroon ng oras upang makipag-ayos kay Shen. Ang kanyang plano ay hindi kasing galing ng plano ng kanyang assistant nang hindi sinasadya na nagkamali ang huli sa paghahalo ng mga larawan ng dalawa. Aksidenteng nakulong si Ranran sa elevator, habang si Sixi naman ay nakasuot ng maskara na naging dahilan upang magkamali ang dalawa sa pag-aakala na si Ranran si Sixi. Pinayuhan siya ni Shen na talikuran ang kanyang damdamin, baka dahil sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa kanila, kaya nagkaroon siya ng ilusyon na gusto niya ito. Ngunit ako, hindi ko kailanman naisip na mayroon tayong romantikong relasyon. Kaya, hihilingin ko na mula ngayon, huwag mo nang labagin ang iyong mga limitasyon. Mayroon na akong nagugustuhan at inaasahan kong magkakaroon ka ng tamang distansya mula ngayon. Tahimik na umalis si Sixi, tinanggal ang kanyang maskara na may dalawang linyang luha na bumababa. Hindi niya alam kung kailan, ngunit matagal na siyang may gusto sa kanya. Pagkatapos magsalita, hinanap ni Shen si Sixi, ngunit hindi niya ito makita at bigla siyang nakatanggap ng mensaheng labis niyang ikinabigla, hindi na kita guguluhin pa. Magpapanatili ako ng distansya sa iyo at mananatili ako sa bahay ni Xiaoyang ngayon. Umiyak din at nag-collapse si Ranran, at noon lang nalaman ni Shanke na nagdulot siya ng malaking gulo at patuloy na humingi ng tawad kay Ranran. Naalala ni Sixi ang maliliit na bagay noong sila ay magkasama ni Shen. Naintindihan niya ang kanyang damdamin para sa kanya ng mas malinaw, ngunit inamin niya mismo na may gusto na siyang iba. Siguro, sa pagtatapos ng kontratang ito sa kasal, hindi na sila magiging magkaibigan. Naramdaman din ni Shen na kakaiba, hindi niya maintindihan kung bakit naging malamig si Sixi sa kanya. Nang tinawagan siya ni Shanke tungkol sa pagkalito kagabi, noon lang niya nalaman ang dahilan sa likod nito. Paulit-ulit siyang tumawag kay Sixi upang magpaliwanag, ngunit ang telepono ay hindi madaanan. Napag-alaman na ang kotse na ini-order ni Sixi ay nasira at natrap sa kalsada. Nagmamadali siyang ayusin ang problema sa telepono. Di inaasahang, nandoon na si Zihan mula pa kanina upang tulungan siyang lutasin ang problema. Tila, lagi siyang lumilitaw kapag kailangan siya. Lubos na nagpapasalamat si Sixi sa napapanahong tulong ni Zihan. Habang naghahanda siyang sumakay sa kotse pabalik ng lungsod, biglang dumating din si Shen, sakay ng kanyang kotse. Nag-alala siya at nagpakita ng interes, ngunit si Sixi ay nasasaktan pa rin sa mga sinabi niya sa party. Pagkatapos, humingi siya kay Shen ng ilang sandali ng kalayaan at sumakay sa kotse kasama si Zihan. Habang naghahapunan kasama si Zihan, patuloy na umiinom ng alak si Sixi. Nang makita ang kanyang walang pakialam na hitsura, gusto ni Zihan na tanungin siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Si Sixi, tila nakahanap ng lugar upang ilabas ang kanyang nabibigatang damdamin, ay nagsalaysay tungkol sa kanyang mga salungatan. Pakiramdam na mayroon siyang ilusyon tungkol sa kanyang posisyon sa puso ni Shen. Ang pakiramdam na siya ay parang damo sa gilid ng kalsada ay hindi niya kayang abutin. Dinala ni Zihan si Sixi pa uwi at sa kanyang kalasingan, patuloy na sinasabi ni Sixi, gusto kita, si Shen. Matapos magdala ng crush sa loob ng higit sa 10 taon, paanong hindi masaktan ang puso niya sa pagdinig
yun, ngunit ipinahayag pa rin ni Zihan ang kanyang damdamin na nagsasabing, gusto rin kita. Si Ranran, na may matamis na salita, ngunit masamang puso, ay lumapit upang hanapin si Siksiksi at inanyayahan siyang makibahagi sa isang panayam sa kanyang sariling nakaistilong fanpage. Sa simula, naramdaman ni Siksiksi na may mali, ngunit pumayag din siya pagkatapos. Ang panayam ay agad na kumalat sa internet at nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Nagsimulang insultuhin ng mga netizens si Siksiksi dahil sa panayam, karamihan sa mga tanong ay inilaan upang purihin ang isang batang taga-disenyo tulad ni Siksiksi. Nagkunwari siyang walang kasalanan, ngunit pabulong na ipinaalala ng lalaki na si Siksiksi ay kanyang asawa at kung sino man ang humahadlang sa kanya, haharangin niya ang mga ito at kung sino man ang susulpot, sasalubungin niya. Pagkatapos ay dumating si Shen sa tindahan upang hanapin si Siksiksi. Natagpuan niya siyang abala sa pagsagot sa bawat nakakalason na komento mula sa mga netizens, kaya isinara niya ang laptop at pinayuhan siya na huwag tanggapin ang mga insulto mula sa kanila. Hintayin na lumamig ang sitwasyon at hahanap siya ng paraan upang linawin at ipaliwanag ang lahat. Sa tingin ni Siksiksi, wala itong kinalaman sa kanya, kaya hiniling niya na huwag siyang makialam. Sa pagdinig niyang binabanggit niya ang nangyari sa party, nagalit siya at sinabi sa kanyang umalis. Pagkatapos ay umuwi si Shen at naghintay na bumaba ang pride niya at makipag-ayos at pag-uwi niya, nakita niyang patuloy na binabatikos ng mga netizens ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanyang bibig na malayo sa katotohanan ang ginawa ng kanyang asawa, ngunit habang binabasa niya ito, itinapon niya ang kanyang posisyon bilang chairman at gumawa ng peking account upang makipagtalo sa 3 hanggang 4 na daang lalaki. Kinabukasan, natuklasan ni Siksiksi na mayroong isang taong nakikipaglaban para sa kanya. Ang paraan ng pananalita ay agad niyang napagtanto na ito ay si Shen. Hindi niya napigilan ang sarili na magpadala ng mensahe sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga problema at pagkatapos ay binlock siya. Ito ay para iligtas ang reputasyon ni Siksiksi at ng brand sa harap ng publiko. Sadyang nagsuot si Shen ng damit mula sa brand ni Siksiksi para sa panayam at may kumpiyansa siyang ipinakilala na ito ay isang brand na sinimulan ng kanyang asawa. Sinabi pa niya na marahil ang pagkakaroon kay Siksiksi ay isang swerte para sa kanya. Hindi lang iyon, nagbayad siya upang i-verify ang lahat ng social media accounts ni Siksiksi. Ngayon, alam na ng buong mundo na ang demonyo na nag-iisang nakikipaglaban sa buong mundo online ay si Shen. Sa sandaling ito, tiningnan ni Siksiksi ang mensahe na ipinadala niya sa kanya at nalaman niya na ang lahat ng nangyari sa party ay isang hindi pagkakaunawaan. Nang makita niya si Shen, hindi niya napigilan ang sarili at tumakbo upang yakapin siya ng mahigpit. Habang siya ay nalulunod sa kaligayahan, nakatanggap siya ng isang text message tungkol sa isang transaksyon sa bangko. Kaya pala, lihim na nagkaroon ng kabit ang kanyang ama at binigyan pa ito ng credit card upang makabili ng mga mamahaling bagay. Nang malaman ng babae ang pagkatao ni Siksiksi, hindi siya nag-atubili at sinubukan siyang saktan, ngunit pinigilan siya ni Shen. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang assistant upang maturuan ang babae gamit ang batas, panlilin lang sa pag-ibig, pagnanakaw ng pera, at pagsira sa kaligayahan ng iba. Nang makita ito, agad na umatras ang babae. Dinala ni Shen si Siksiksi at ang kanyang ina sa isang bahay sa kanayunan. Nakipag-ugnayan siya sa 58 na empleyado sa paglilinis upang i-update ang lugar. Sinabi niya sa kanyang ina at kay Siksiksi na huwag mag-alala at manatili lang sila doon upang magpahinga at haharapin niya ang lahat ng iba pa. Nang makita siya ng kanyang ina na nagtatrabaho ng husto, hiniling niya sa kanyang manatili sa gabing iyon. Masaya siyang pumayag, anuman ang tingin sa kanya ni Siksiksi. Para makaganti, dinala ni Siksiksi ang isang pink, masikip at sexy na lady ipajama para isuot ni Shen. Nang makita ang kanyang sihi na nasa ganitong sitwasyon, kinuha ni Siksiksi ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan bilang alaala. Habang naglalaro, nahulog silang dalawa sa kama at ang taong gusto niya ay malapit na sa kanyang harapan. Sa kasagsagan ng sandali, pumasok ang ina ni Siksiksi na may dalang kumot na naging dahilan upang mahiya silang dalawa. Nang makita niyang namumula ang kanilang mga mukha, mabilis na umalis ang kanyang ina upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Sa sandaling iyon, nakita ni Shen ang mga bagay ni Siksiksi noong bata pa siya. Hiningi niya na basahin ito ni Siksiksi sa gabing iyon upang makatulog siya. Huwag kang mangarap, tugon ni Siksiksi, kung gayon, ituloy na natin ang ginagawa natin kanina. Ang isang mahirap na babae noon, ngayon ay bigla ang hinahabol ng dalawang dominanteng siyos sa parehong oras. Sa isang panig ay ang lalaki sa kontrata na matagal nang may damdamin para sa kanya. Sa kabilang panig naman ay ang mainit na lalaki na laging nagmamalasakit at nagpoprotekta sa kanya mula noong sila ay 10 taong gulang hanggang ngayon. 2 plato ng masasarap na pagkain ang inihain sa mesa, ngunit 1 plato lang ang pinili ni Siksiksi dahil sa kanyang kaarawan, parehong gusto ng dalawang siyos na makipag-date sa kanya. Naghanda si Shen ng isang magandang salu-salo para kay Siksiksi, ngunit ang dumating ay si Ranran. Patuloy na nagsalita si Ranran tungkol sa kanyang pagkabata na pag-ibig at sinabi na si Siksiksi ay isang estranghero lamang na aksidenteng nakilala. Hindi ganito ang pag-iisip ni Shen, ngunit iniisip niya na ang babaeng ito ay nagpapataw ng pag-iisip ng ibang tao sa kanyang sarili at sa kanya. Hindi bababa sa kanyang puso, ang dalawa ay maaaring umunlad sa isang romantikong relasyon. Ang tanging taong binuksan niya ang kanyang puso upang tanggapin ay si Siksiksi. Sinubukan ni Ranran na panatilihin siya, ngunit alam ni Shen na gusto lang niyang mag-aksaya ng oras upang magkaroon si Siksiksi ng hindi pagkakaunawaan kapag siya ay dumating. Pagkatapos, mahigpit siyang pinapaalis. Dumating si Siksiksi sa lokasyon na itinakda ni Zihan. Kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang damdamin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga regalo na espesyal kong inihanda para sa iyo mula nang ikaw ay 1 taong gulang hanggang sa ikaw ay 25 taong gulang.
Umaasa siya na maaari siyang maging bahagi ng nakaraan at gayon din sa hinaharap. Bagaman labis na pinahahalagahan ni Sixi ang init at pagmamalasakit na ibinigay niya sa kanya. Lubos siyang nagpapasalamat sa pag-ibig na ibinigay niya sa kanya, ngunit marahil sa kanyang puso, ang kanyang puso ay nabibilang na sa iba. Nagmadali siyang sumakay ng taxi ngunit na traffic. Umulan pa at naubusan ng baterya ang kanyang telepono, kaya nagdesisyon siyang tumakbo sa lugar ng pulong sa ilalim ng ulan. Pagdating niya, sinabi ng waiter na sarado na ang restaurant, na labis na ikinabahala ni Sixi. Ngunit biglang lumiwanag ang mga ilaw. Si Shen, na labis na gwapo sa maliwanag na liwanag, ay agad na niyakap ni Sixi. Hindi niya makontrol ang kanyang puso at tumakbo upang yakapin siya. Bagaman wala ng romantikong gabi sa ilalim ng ilaw ng kandila na may masasarap na pagkain, naghanda pa rin si Shen ng birthday cake para kay Sixi. Sabay silang naghiling at sa ilalim ng kalangitan at mga bituin, kinumpirma nila ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa. Hindi sumuko si Ranran at kinabukasan ay agad niyang hinanap si Shen upang humingi ng tawad. Ngunit lubusan siyang hindi pinansin ng lalaki na nagbigay lamang ng atensyon at hinawakan ang kamay ni Sixi. Ayaw ni Sixi na makipag-ugnayan sa ganitong uri ng tao, kaya pinili niya na patawarin siya. Nang makita ni Ranran ang pagmamahalan sa kanilang mga mata, marahil ay nasaktan din ang kanyang puso at umalis siya. Sa unang pagkakataon na naranasan ni Shen ang pag-ibig, ang kanyang paningin ay puno ng larawan ni Sixi. Para maging matatag ang kanilang pag-ibig, nakipagkita si Shen sa kanyang kaibigan na maraming karanasan sa pag-ibig ngunit laging iniiwan. Ang isa ay handang matuto, ang isa ay handang magturo, pagkatapos ay ibinigay ng kanyang kaibigan sa kanya ang mahalagang libro na naglalaman ng kanyang mga karanasan pagkatapos ng paghihiwalay. Ayon sa libro, dinala niya ang mga bulaklak para kay Sixi at nagdagdag ng mga matatamis na salita tulad ng bakit ka napakaganda. Nang marinig ito, agad na nalaman ni Sixi na nag-aral siya mula kay Gigi Shanke. Mula ngayon, hindi na siya papayagan na sabihin ang mga matatamis na salita na iyon, kaya masunurin siyang sumunod. Nang makita ang pagmamahala ng mag-asawa sa kabilang mesa, agad na nag-isip si Shen ng mga romantikong bagay. Pagkatapos, sinadya niyang tanungin si Sixi kung masarap ba ang tanghalian. Sa kasamaang palad, hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin at patuloy siyang kumain. Hanggang sa makita niya ang mga nananaghoy na mata ng mga mag-asawa sa tabi nila, naintindihan ni Sixi ang ibig niyang sabihin. Gusto mo akong halikan, hindi iyon madali, mahal. Para muling buhayin ang kanilang pag-ibig, inimbitahan din ni Sixi na manood ng horror film sa gabi. Ngunit ang taong takot ay hindi si Sixi, kundi si Shen. Takot siyang hawakan ang kanyang mga kamay, ngunit nagkunwari siyang hindi takot. Sinabi rin niya na hindi sapat na nakakatakot ang pelikula. Bagaman sinabi niya iyon, natatakot siyang maiwan kapag nagsipilyo siya ng kanyang ngipin, kaya sumama siya kay Sixi. Ang malamig, mahirap mahalin at paamuin na lalaki, ngayon ang dominanteng Sixi ay sumuko na sa estranghero na si Sixi. Pareho nilang muling pinasigla ang kanilang mainit na pag-ibig at inangkin ang kanilang teritoryo. Ang huwad na kontrata sa kasal ngayon ay may tunay na damdamin. Nang magising, naramdaman ni Sixi na ang mga halik ay parang isang magandang panaginip. Upang mabawi ang kakulangan ng proseso ng pag-ibig sa huwad na kontrata, ipinagpaliban ni Shen ang lahat ng kanyang trabaho upang makipag-date kay Sixi. Sabay silang sumayaw at tumalon at ang resulta ng kanilang paglilibang ay nilagnat si Sixi. Ito ay nag-alala sa kanyang lola at kay Refyuon na pinayuhan siyang manatili sa bahay at magpahinga. Nang marinig ni Mozihan na nilalagnat si Sixi, gusto niya siyang puntahan at bisitahin. Nang marinig ang balita, agad na kinuha ni Shen ang telepono. Nagmamadali niyang binaba ang tawag at pagkatapos ay kinumpiska ang telepono. Sa panahong ito, hindi makontak ni Zihan si Sixi. Pagkatapos, pinainom niya ito ng gamot. Dahil sa mapait na amoy ng gamot, nag-inarte si Sixi at gusto niyang uminom ng bubble tea. Kaagad na ginamit ni Shen ang kanyang bibig upang ilagay ang gamot kay Sixi. Gagawin ko lang ito minsan, kung gusto mo, pwede ko itong gawin ulit. Natakot si Sixi na mahawa niya si Shen, kaya masunurin niyang ininom ang buong tasa ng gamot. Pagdating ng oras ng pagtulog, nag-alala si Shen na baka maistorbo niya ang pagtulog ni Sixi. Ang tanging paraan ay magtrabaho habang binabantayan siyang matulog. Nang marinig niyang gusto niya ng bubble tea, kinabukasan ay inara ni Shen ang recipe para sa bubble tea na ginawa ni Kenji na magugustuhan ng sinumang umiinom. Nang humingi siya ng tulong sa kanyang lola, ang kanyang lola ay lumabas na upang uminom ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa huling sandali, dumating si Zihan na may dalang sariwang bulaklak upang bisitahin siya. Hindi lang iyon, nagdala pa si Zihan ng bubble tea na gusto niyang inumin tuwing may sakit siya. Sa tulong ni Xiaoya, hindi inaasahan ni Shen na mayroon pa siyang reinforcement, kaya hiniling niya kay Sixi na pumili ng isa. Ngunit bago pa siya makainom, naubos na ni Shen ang bubble tea na dinala ni Zihan. Si Zihan, na hindi nagpapaawat, ay uminom din ng lahat ng magic potion na bubble tea na ginawa ni Shen. Si Sixi, na may malabo na mata at isang walang isip na ngiti, ay tiningnan silang dalawa. Hindi niya inaasahan na ang dalawang dominanteng siyos na ito ay gagawa ng ganoong mga kalokohan para sa kanya. Nang umalis si Zihan, doon lang naramdaman ni Sixi na may mali. Nag-away ang dalawang lalaki, ngunit siya ang natalo dahil hindi siya nakainom ng kahit isang subo ng bubble tea. Upang mapawi ang matalim na tingin ni Shen, sinimulan niyang aliwin siya. Pagkatapos niyang gumaling mula sa kanyang sakit, sumakit muli ang kanyang ulo sa dami ng trabaho at mas marami pa siyang nalulugi. Ang tindahan ng ibang tao ay nagpo-promote na. Ngunit ang kanilang tindahan ay hinarangan ni Ranran, kaya walang social media account ang tumatanggap ng advertising. Kaya pareho silang pumunta upang hanapin ang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang iyon na walang iba kundi si Zihan. Nag-alok siya na mag-advertise sa homepage ng kanyang kumpanya, ngunit ayaw ni Sixi na magpatuloy sa pagiging may utang sa kanya.
Sa mismong sandaling gusto ni Mo Zihan na kumbinsihin pa siya, namatay muli ang ilaw. Sa sandaling ito, dumating si In Si Shen sa tindahan upang sanduin Siksiksi pa uwi. Nang makita niya si Mo Zihan na nagpapalit ng bumbilya, agad siyang nang asar. Isang chairman ng isang korporasyon ay kailangang pumunta rito upang gawin ang mabigat na trabaho. Hindi pinansin ni Zihan ang pag-ugali ng bata, ngunit nang bumaba siya, biglang inabot ni Si Shen ang kanyang kamay upang tulungan siya. Ang Big Brother aura ni Mo Zihan ay agad na nakakuha ng maraming tagahanga. Samantala, si In Si Shen ay nagpanggap na malamig at hindi nag-abala na magpaliwanag. Bagaman mayroong ilang mga tagahanga na gusto ang kanyang aura, nang sinuri niya ang kabuang benta noong gabi, ang kita ni Si Shen ay hindi umabot sa 1/4 ng kay Zihan. Nagpanggap siya na siya ay isang mas mahusay na manlalaro at sinabing tatalunin niya siya kinabukasan. Kinabukasan, binago niya ang kanyang sarili sa isang mabait na lalaki upang pagbigyan ang mga customer. Sa pagtatapos ng araw, maswerte siyang nakabenta ng isa pang piraso kaysa kay Mo Zihan. Ang tagumpay ay hindi karapat-dapat ipagdiwang, ngunit ipinagmalaki niya ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang huling piraso ay binili ni Siksiksi gamit ang kanyang sariling pera. Alam ang kanyang pagiging competitive, ito ay isang maliit na regalo lamang upang linlangin siya. Mula nang itatag ang Kiki Clothing Store, ito ang unang pagkakataon na nakabenta ito ng maraming damit. Siksiksi, na nakainom na ng kaunti, ay gumawa ng mga nakakabaliw na bagay kay In Si Shen sa tabi ng lawa. Ang intimate na tagpong ito ay nasaksihan ni Mo Zihan sa kabilang panig at naramdaman niya kung gaano kapait ang pag-ibig. Hindi sumuko si Ranran, patuloy siyang mapagtiyaga sa pananakit sa iba. Nagpanggap siyang isang reporter na gustong malaman ang lahat tungkol kay Siksiksi, mula pa sa kanyang ama. Mahigpit siyang tumanggi, ngunit mula nang mag-apply siya bilang isang driver, unti-unti siyang naghirap. Ang kanyang kasintahan, na nakakita ng pera, ay lihim na kinuha ang diary ni Siksiksi noong nasa paaralan pa siya at ibinigay kay Ranran kapalit ng pera. Nagkataon na ang dalawang kumpanya ni Ranran ay nakikipagtulungan sa Yuon Corporation upang magdaos ng isang mahalagang fashion event. Gumawa siya ng dahilan upang paalisin ang mga empleyado at lihim na inilipat ang diary ni Siksiksi sa computer. Sa sandaling ipinalabas ang maikling video, ang bawat salita at parirala dito ay nag-iisip sa mga bisita na siya ay isang gold digger. Patuloy siyang tinuturo, kasama ng hindi mabilang na mga kamera na nakatutok sa kanya. Nagmadali si Shen upang ayusin ang bagay na ito, habang Siksiksi ay natakot sa mga mapanlait na tingin ng lahat. Nang handa na si Mo Zihan na protektahan siya, bumalik na si Shen at niyakap siya. Pagkatapos ay inaliw niya siya na huwag mag-alala, haharapin niya ang lahat ng mahirap na bagay. Dinala ni Siksiksi sa entablado, malinaw na ipinahayag na siya ay hindi isang manluloko, kundi ang babaeng gusto niyang protektahan sa buong buhay niya. Naghalikan silang dalawa upang patunayan ang kanilang tunay na pag-ibig, at nakita ni Ranran na puno ang kanyang mukha ng lungkot, habang si Zihan ay hindi maipaliwanag ang kanyang kalungkutan. Ang dramatikong tagpong ito ay nagdala sa kanilang dalawa sa tuktok ng mga trending topics sa maraming kilalang website sa buong bansa. Nagbasa ang ina ni In sa ibang bansa tungkol sa balita. Agad siyang nagalit sa ama ni In dahil hindi man lang siya sinabihan tungkol sa kasal ng kanilang anak. Pagkatapos, nang makita ng ama ni In na hindi na niya maitatago ang katotohanan, sinabi niya na ang kanilang anak ay kailangang magpanggap na magpakasal dahil sa isang business merger. Galit na galit ang ina ni In at agad siyang nag-book ng business class ticket upang umuwi at harapin ang pamilya. Napansin ni In Si Chen na may isa diyang tinatarget Siksiksi, kaya inutusan niya ang kanyang assistant na imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Si Ran Xiwei naman ay nagingit-ngit sa galit at inggit dahil sa mga sweet na larawan ni Si Chen. Matapos ayusin ang mga panganib sa paligid, habang nag-enjoy sila ng kanyang asawa sa isang tahimik na sandali, nakatanggap sila ng tawag mula sa ina ni In. Nang malaman niyang uwi na ang kanyang biyanang babae, gusto ni Siksiksi na mag-practice ng golf dahil alam niyang ito ang paboritong libangan ng biyanan niya. Nakita ni Si Chen ang asawa niyang naghihirap, kaya lumapit siya at hinila ito palabas ng golf course. Siksiksi naman ay nag-iisip ng malalim dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya kasing galing ng iba. Pagkatapos, dinala siya ni Si Chen sa isang street barbecue stall na paborito niyang kainin. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magbago para sa sinuman at na mahal niya ito, kaya dapat ay maging sarili lang siya. Ang taos-pusong pag-alo ni Si Chen ang nagtanggal ng pasanid sa puso ni Siksiksi at nagbigay lakas sa kanya para harapin ang kanyang makapangyarihang biyanang babae. Kinabukasan, kakaibang lasing na umuwi ang ina ni In. Sa sobrang hiya ni Siksiksi, sinubukan siyang ipagtanggol ni Si Chen, ngunit hindi pa rin umimik ang kanyang biyanang babae. Habang kumakain sila, nang makita ng ina ni In na sinubukang kumuha ng kamote si Siksiksi para sa kanyang anak, bigla siyang nagsalita. Simula pagkabata, hindi na kumakain si Chen ng kamote. Paano ni hindi mo alam ang ganoong maliit na bagay? Matagal na kayong kasal pero hindi pa rin kayo magkakilala. Paano ako makatitiyak? Nang makita ang masamang kapaligiran, sumingit ang lola ni Siksiksi. Ipinaliwanag niya na simula nang makilala ni si Chen Siksiksi, naging mas madali na siyang pakainin. Ang saloobin ng biyanang babae ay nagdulot ng malaking pressure kay Siksiksi. Nang makita ito ni si Chen, sinubukan niyang aliwin at bigyan ng lakas ang kanyang asawa. Nang malaman ni Ran Xiwei na dumating na ang ina ni In, agad siyang bumili ng Chanel, Goxi, at iba pang mga mamahaling bagay upang bumisita. Para sa babae na lumaki kasama ng kanyang anak na angkop para sa kanya, labis na natuwa ang ina ni In. Sinabi niya na kapag may oras sila, dapat silang mag-usap tungkol sa disenyo. Pagkatapos, sinabi ni Ran Xiwei na tinutulungan ni In si Chen Siksiksi. Narinig ni Siksiksi ito, ngunit hindi siya nagalit at sa halip ay inimbitahan niya ang kanyang biyenan na bisitahin ang kanyang tindahan. Tinanggap niya ang alok na pumunta sa hapon at sinabihan si Ran Xiwei na sumama. Sinabi ni Siksiksi na ilang
gabi siyang gising upang magdisenyo ng damit pangkasal, kaya hiniling niya kay Xiaoya na dalhin ito upang makita niya. Alam ni Xiaoya na tuso si Ran Xiwei, kaya kinuha niya ang isa pang damit. Gaya ng inaasahan, palaging sinisiraan ni Ran Xiwei ang kakayahan ni Xixi. Sinasabing hindi ito karapat-dapat para sa inaniin. Paumanhin, nagkamali lang ako, sabi ni Xiaoya, pero dati, isinuot mo ang palda na sinisiraan mo sa fashion show. Sobrang natuwa ako sa pagiging sarkastiko ni Xiaoya, kaya umalis na lang si Ran Xiwei, naghahanap ng dahilan para makatakas. Pagkatapos nito, nakita ng inaniin ang maselang disenyo ng damit na ginawa ni Xixi para sa kanya at nagbago ang kanyang pananaw sa kanyang manugang. Sinabi niya na makikipagkita siya sa ilang mga kaibigan sa loob ng ilang araw at magandang pagkakataon na suotin ang damit. Kinuha ni Yin si Chen ang pagkakataon at pagkatapos ng trabaho, sinubukan niyang makipag-date kay Xixi, ngunit biglang dumating sa opisina ang ina ni Yin. Kaagad niyang sinermonan ang kanyang anak na may matigas na ulo at nalilito, na bilang isang tagapagmana ay hindi maaaring mahulog sa pag-ibig at magpakasal ng ganoon. Agad na sumagot si Chen sa kanyang ina na kung susundin niya ang mga bagay na itinakda nito, unti-unti niyang mawawala ang banal na damdamin ng pagiging tao. Ang hindi inaasahang pagdating ni Xixi ang tumulong sa kanya na magbago. Ngayon, gusto niyang mamuhay ayon sa gusto niya, hindi ayon sa mga plano ng kanyang ina, upang maprotektahan ang taong gusto niyang protektahan. Inakala niyang gaya noong bata pa siya, kukunin ng kanyang ina ang mga bagay na mahal niya. Sa halip, umiti ang kanyang ina at ipinaliwanag na kinuha niya ang mga paborito niyang bagay noong bata pa siya upang matulungan siyang matuto kung paano maging tapat. Sa pakikipag-ugnayan sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang talagang isang mabuting babae si Xixi at sinabihan niya ang kanyang anak na pahalagahan ang relasyong ito. Nang marinig ang mga magagandang salita mula sa kanyang ina tungkol sa kanyang asawa, tuwang-tuwa si Chen at tumakbo siya sa kanilang tagpuan at mahigpit niyang niyakap si Xixi. Kinabukasan, dinala ng kanyang biyenan si Xixi sa isang pagtitipon ng mga kaibigan upang mapalawak ang kanyang social circle. Sa harap nila, patuloy na pinupuri ng matatandang babae si Xixi. Ngunit sa kalooban niya, naramdaman ni Xixi na minamaliit nila ang kanyang pinanggalingan. Patuloy na ipinagtatanggol ng ina ni Yin ang kanyang manugang at pagkatapos ay inaliw niya ito. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay ang katotohanan at upang mapagtagumpayan ito, dapat kayong magtulungan bilang mag-asawa at kahit anong mangyari, susuportahan niya kayo ng buong puso. Nang marinig ang mga salitang ito, nabawasan ang pagiging insecure ni Xixi. Upang mapabuti ang kanyang sarili, humiling si Xixi kay si Chen na payagan siyang mag-aral sa ibang bansa sa loob ng 3 buwan upang magsanay sa larangan ng disenyo. Nang marinig na kailangan nilang magkahiwalay ng matagal, nalungkot si Yin si Chen. Kahit anong gawin niyang pag-iyak o paglalambing, nagpa siya pa rin ang kanyang asawa na umalis. Kaya, nagpanggap siyang ninakaw ang AC card nito at nagkunwaring sumasakit ang ulo para manatili si Xixi at alagaan siya. Ginamit ni Xixi ang honey trap para gamutin ang sakit ng ulo, ngunit hindi niya inaasahan na makita ang kanyang AC card sa ilalim ng unan. Nang makita ito, hindi pa rin natuwa si Yin si Chen. Inihanda niya ang kanyang mga bagahe, kabilang na ang kanilang mga larawan at espesyal na ipinagawa ang magkaparehong damit. Umaasa siyang isusuot ni Xixi ang damit sa unang araw ng klase upang malaman ng ibang tao na may nagmamay-ari na sa kanya at siya ang babae ni President Yin. Bago umalis si Xixi, binigyan niya si Yin si Chen ng isang magandang panaginip bilang paalam. Nang magising siya, hindi na niya nakita si Xixi. Bagaman di alam niyang nag-aaral lang ito, nagkunwari siyang nag-aalala at hinanap siya. Tumakbo siya sa tindahan ng damit ni Xixi upang hanapin siya at sinabing sumusuko na siya kay Xixi. Sa puntong ito, tuluyan na siyang sumuko. Ang isip ng Xixi ay parang nasa ulap at patuloy niyang inaasam ang pagbabalik ni Xixi. 8 na oras na ang lumipas at parang nawawala sa sarili si Chen. Nang sabihin ng manager niya na 9 na oras na, dali-dali siyang tumakbo para mag-book ng flight. Pagdating ni Xixi, nakilala niya si Muzihan na nagtatrabaho rin doon. Sa tulong niya, madaling nakahanap si Xixi ng matutuluyan. Inakala ng may-ari ng bahay na magjowa sila, kaya nahiya si Xixi at nilinaw na magkaibigan lang sila. Nagdisgi si Yin si Chen at pinanood sila mula sa ibaba at nakita niyang lumabas silang dalawa ng magkasama. Sa sobrang pagiging malapit ni Muzihan, nainis si Yin si Chen at sinundan silang dalawa. Sinubukan niyang lokohin si Muzihan sa pamamagitan ng pag-utos sa waiter na maglagay ng halaman sa sopas nito. Nakatikim si Zihan ng malaking subo at napaso ang kanyang kamay, kaya naman tumawa si Chen. Ngunit bigla siyang tumigil sa pagtawa ng kusang ibinigay ng kanyang asawa ang sariling sopas kay Zihan. Naramdaman ni si Chen na laging may panganib na nagbabanta at nag-alala siyang gagamitin ni Zihan ang pagkakataon. Pumunta si Chen upang hanapin ang dekano ng paaralan ni Xixi, nag-donate ng pera at nagbigay pa ng buong gusali. Ang kondisyon niya ay payagan siyang maging propesor at magturo sa akademya. Tuwang-tuwa ang dekano at agad siyang pumayag. Pagkatapos nito, binansagan ni si Chen ang sarili bilang Zoro at naging direktang tagapagturo ni Xixi. Nagsimula siyang makipagpalitan ng propesyonal na impormasyon sa kanyang asawa online na nagpaplano na suportahan siya sa likod ng mga eksena. Dahil sa matinding pagod at hindi sapat na pagkain, nahimatay si Xixi sa kanyang inuupahang kwarto. Sa kabutihang palad, gusto ni Muzihan na manatili at alagaan si Xixi. Ngunit sinabi
sinabi ng kanyang manager na kailangan siya ng kumpanya, kaya tahimik siyang umalis. Samantala, nakatanggap si Chen ng email mula kay Xixi na nagsasabing mag-leave siya dahil sa sakit. Nang makita siyang walang malay sa kama ng ospital, labis siyang nasaktan at nanatili siyang gising magdamag upang alagaan siya. Kinaumagahan, nakita niya na may almusal na sa kama ng ospital, at nang dumating si Mo Zihan, inakala niya na siya ang bumili nito, ngunit sinabi ni Mo Zihan na hindi siya. Nagkasama silang kumain sa restaurant at hindi mapakali si Chen, kaya ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Professor Zoro para tawagin si Xixi at papuntahin sa paaralan kaagad. Pagkatapos, kumuha siya ng isang empleyado upang magpanggap na Zoro, habang siya mismo ay nagbibigay ng direksyon mula sa malayo sa pamamagitan ng isang earphone. Habang kausap ang Professor Zoro, naramdaman ni Xixi na may mali. Napansin niya na ang suot ng lalaki ay eksaktong kapareho ng kay Yin si Chen, at agad niyang naisip na naglalaro ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagkunwari si Xixi na may aksidente at tinawagan si Yin si Chen. Hindi siya nagpatigil sa security guard at agad na pumasok sa bahay. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Res Yin na nakataas ang mga paa habang nag-enjoy sa alak. Nang malaman niyang niloko siya, hindi na niya gusto pang magtago, kaya umamin siya na ayaw niyang malayo kay Xixi kahit sandali. Naiintindihan ni Xixi ang pagsisikap ng kanyang asawa, ngunit siya ay nasa isang paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili upang maging karapat-dapat kay Yin si Chen. Nang maintindihan ni si Chen ang damdamin ni Xixi, buong puso siyang sumuporta at gumalang sa desisyon nito na mag-aral ng malayo sa kanya. Matapos ang 3 buwan ng pagsisikap sa pag-aaral, umuwi na si Xixi at kaagad siyang niyakap ng Xihi upang makabawi sa mga araw ng pagdurusa. Habang nag-i-exchange sila ng enzymes, narinig nila ang tunog ng palakpakan. Nang lumingon sila, nakita nilang pinapanood sila ng buong pamilya. Siguro, ang ina ni si Chen ang pinakatuwang-tuwa at sumigaw siya, "Si Chen at Xixi, magkakaapo na ba ako?" Ang ina ni Yin ay talagang isang maganda at mabait na babae. Dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa tindahan ni Xixi upang suportahan ito. Nabigla si Xiaoya at nainggit kay Xixi dahil mayroon siyang biyanang babae na pinapangarap ng maraming tao. Matagal nang gusto ni Ran Xiwei si Chen at alam ng lahat ito, pati na rin ang ina ni si Chen. Ayaw ng ina ni Yin na magtagal pa ang pag-asa ni Ran Xiwei, kaya nakipag-usap siya dito. Alam niya na may gusto ito sa kanyang anak at sinubukan nitong makuha ang kanyang loob. Ngunit matagal na niyang itinuturing si Ran Xiwei na parang anak lang at wala siyang ibang espesyal na damdamin para sa kanya. Binigyan niya si Ran Xiwei ng isang piraso ng papel at sinabi niyang gusto niyang lumayo ito sa buhay ng kanyang anak. Pakiramdam ni Ran Xiwei ay puno siya ng put. Hindi niya inaasahan na ganoon ang pakikitungo sa kanya ng pamilya. Alam din ni si Chen na sinadya ni Ran Xiwei na saktan si Xixi sa party. Gusto ni si Chen na gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang katotohanan kay Ran Xiwei. Gusto niyang bigyan si Xixi ng opisyal na katayuan. Ngunit walang pakialam si Ran Xiwei at nagpunta siya kay si Chen na parang walang nangyari. Hindi na pinreserba pa ni si Chen ang mukha ni Ran Xiwei at walang awa niyang inilabas ang tunay nitong pagkatao. Mukhang hindi nagsisisi si Ran Xiwei at sinabi niyang ginawa niya ito para lang sa ikabubuti ni si Chen. Kung nagsisi lang siya, marahil ay pinatawad siya ni si Chen. Ngunit nang makita ang walang mukhang saloobin ni Ran Xiwei, hindi na napigilan ni si Chen ang kanyang galit. Sinabi ni si Chen kay Ran Xiwei na huminto na ito at lumayo kay Xixi, at kung muli niya itong sasaktan, hindi niya ito palalampasin. Inakala nila na maayos na ang lahat, ngunit nakita ni Ran Xiwei ang kasunduan sa kasal ni Zihan at Xixi. Ayaw niyang maniwala na tinapon ni si Chen ang kanilang 1-0 taong relasyon para lang kay Xixi. Nang kumalat ang balitang ito, bumagsak ang presyo ng stock ng Yonshen Group. Nag-isip si Shanke ng ibang paraan, gagamitin nila ang mga chismis tungkol sa mga artista upang baliktarin ang opinyon ng publiko. Ngunit ito ay panandali ang solusyon lamang at hindi pang matagalan. Nag-alok si Xixi na ibunyag sa publiko ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa. Ngunit malaki talaga ang epekto nito sa presyo ng stock ng kumpanya na bumababa. Bukod pa rito, ang tindahan ni Xixi ay inaatake ng mga anti-fans. Hindi alam ni Zihan kung saan siya galing, ngunit tumakbo siya upang protektahan ang babaeng gusto niya. Patuloy na pinupunan ng mga shareholders si Chen dahil sa kanyang personal na problema na nakaapekto sa kumpanya. Naisip ni si Chen na kung makukuha niya ang pagpapatawad ni Alex, marahil ay babalik ang lahat sa dati nitong kalagayan. Binigyan siya ng lupon ng mga shareholders ng 15 araw upang kumbinsihin si Alex at magmungkahi ng isang bagong solusyon kung hindi ay tatanggalin siya sa posisyon. Matapos niyang maayos ang problema sa kumpanya, tumawag si Xixi at sinabing may problema sa kanyang tindahan. Nalaman niya na salamat kay Zihan, hindi nasaktan si Xixi. Ito ang unang pagkakataon na ibinaba ni si Chen ang kanyang pagmamataas para magpasalamat kay Zihan. Nakahinga ng maluwag si Zihan at dahil sa pagpapasalamat ni si Chen, hindi niya gaanong naramdaman na nasayang ang kanyang mga damit. Nag-usap si Chen at Xixi at niyakap niya ito at umalis si Zihan upang bigyan sila ng privacy. Nagpasalamat si Chen sa Diyos na ligtas si Xixi dahil kung hindi ay labis siyang magsisisi. Sa gabi, dinala ni si Chen si Xixi sa isang sikretong lugar kung saan siya pumupunta kapag stressed siya. Kapag tinitingnan mo ang kalangitan sa gabi sa lugar na ito, lahat ng pagod ay nawawala.
Bukod pa rito, may kasama na siyang mahal na siya ring nagbibigay sa kanya ng mas malaking paniniwala sa buhay na ito. Kahit na mawala ang lahat sa kanya ngayon at kailangan niyang magsimula muli kasama si Sixie, handa siyang gawin ito. Pagkatapos, magkasama silang nagpunta upang makipag-usap kay Alex. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Alex ngayon, maging ang kanyang personal na sekretarya. Gamit ang lahat ng kanilang koneksyon, nalaman nila na dadalo si Alex sa isang wine party ngayong gabi. Sa gabi, nagpanggap silang mga artista at pumuslit sa party. Pagpasok pa lang nila, napansin na agad ng security guard na kakaiba ang hitsura nila at may mali sa dalawa. Agad na humarang si Sixie upang bigyan si Chen ng oras upang hanapin si Alex. Nang makita ang biglaang pagdating ni Chen, nagulat si Alex. Ipinaliwanag ni Chen na bagamat nagsama sila dahil sa isang marriage contract. Pagkatapos nilang magsama-sama ng matagal, lumalim ang kanilang damdamin at totoong minahal niya ang babae. Alam din niya na hindi niya dapat gawing transaksyon ang pag-ibig. Ngunit si Alex ay isang romantikong naniniwala sa pag-ibig at hindi siya papayag na gawing biro ang kasal para sa anumang kadahilanan. Si Sixie, na naglalakad sa labas, ay nakatanggap ng isang piraso ng papel na sinulat nilang dalawa noon. Nang buksan niya ito, nalaman niya na may damdamin si Chen para sa kanya. Hindi niya alam kung kailan siya naging ganoong tao. Siguro ay mula pa sa inyong nakaraang paglalakbay o baka mas maaga pa. Ngunit ngayon ay mahal na talaga kita at kung malungkot ka, hindi ko ito kakayanin. Kaya sa hinaharap, sana ay magkasama tayo at magmahalan habang buhay. Mula sa malayo, nakita ni Alex ang pagiging sweet ninyong dalawa at hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Lumipas na ang 15 araw at handa na si Chen na harapin ang mga bunga ng kanyang ginawa. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, biglang dumating si Alex na may dalang desisyon na suportahan si Chen. Hindi na kailangang mag-resign si Chen, siya pa rin ang orihinal na presidente ng grupo. Ang kapansin-pansing pagbabago ni Alex ay dahil sa email na natanggap niya mula kay Sixie. Sa pamamagitan ng liham na iyon, naramdaman niya ang sinseridad ni Sixie sa bawat isa sa kanyang mga gawa at ang pag-ibig nito. Naramdaman niya na ang pag-ibig ng dalawa ay totoo at walang halong kasinungalingan. Lalo pang minahal ni Chen si Sixie at niyakap niya ito ng mahigpit. Si Ran Xiwei ay isang tusong babae, ngunit nabigo siya sa harap ng tunay na pag-ibig. Wala nang gustong tumanggap sa kanya, kaya nagpa siya si Ran Xiwei na manirahan sa ibang bansa. Bago siya pumunta sa paliparan, hinanap niya ang kanyang karibal na Sixie. Nakatayo si Chen sa likod ni Sixie, pinoprotektahan siya, at naramdaman ni Ran Xiwei ang pait sa kanyang puso. Ngunit hiniling ni Ran Xiwei na makipag-usap kay Sixie ng pribado. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali upang matalo sa isang ordinaryong babae. Sinabi ni Sixie na si Ran Xiwei ay isang makasariling babae na gusto lang si Chen para sa sarili niya at hindi niya talaga ito mahal. Kung tunay niya itong mahal, hindi niya hahayaang magdusa ito sa ganoong kapahamakan. Para kay Sixie, ang pag-ibig ay dapat na dalisay na damdamin na walang selos o inggit. Bagamat natalo na siya, nananatili pa rin si Ran Xiwei sa kanyang paninindigan. Sa labas, naghihintay na si Chen kay Sixie. Niyakap nila ang isa na para bang sinasadya nilang inisin si Ran Xiwei. Lumipas na ang napakaraming pagsubok at bumalik na sa normal ang buhay ng dalawa. Nag-organisa si Sixie ng sarili niyang fashion show. Sinuportahan siya ni Chen at muli siyang inalok ng kasal. Nakaputing suit siya at naghihintay ng tamang pagkakataon. Lumabas si Sixie na nakasuot ng napakagandang puting damit, nagpapanggap na isang bride na naghihintay sa kanyang groom. Bago siya maglakas loob, inamin na ni Sixie ang kanyang pagmamahal kay Chen. Mabilis na kinuha ni Chen ang singsing mula sa kanyang bulsa at isinuot kay Sixie at nangako siyang poprotektahan siya habang buhay. Dito na nagtatapos ang serye. Sana ay maging malusog kayong lahat upang suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na serye. Ngayon, paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!